Game. Ano po. Sir, ano lang dad, clarification lang po. Yung kanina sa panahon po nila Satan, yung mga nakipamatok po dito. Dad, yung ano po ba? Yung sa may old universe yung Mga fallen angels ang tinatawag. yung mga panahon... Ang totoo, hindi angels, mga glorified beings. Apo. Yung, di ba, nung nag-fall po sila Lucifer yun, saka yung mga fallen angels, yung universe po na yun, na wala po ba yun? Paano po ba yung nangyari? Dahil yan, nung mag-fall, After po nung sila nag-fall. sino Lucifer? Opo. Namatay yun. Opo. Then yung universe po ng panahon nila, Adan, yun pa din po yung universe na din. Resurrected yun. Ano? Mga recreated ang ginagamit ng terminology ng mga secular, sa secular view. Ang terminology ginagamit doon, recreated. Sa atin, ang sabi natin, kasi meron tayong pagkakaunawaan sa gospel, sabi natin resurrected. Kasi namatay. So, anong tanong mo? Then yung mga ano din, yung mga fallen angels po doon, ang mga napunta lang po sa Tartarus, di ba yung mga nakipangalan lang po? Yes. Ibig sabihin meron pa pong mga present. Naku, maraming pa. Hanggang sa panahon po na Hanggang sa panahon ngayon. si Sabi sa Genesis 6:4, patuloy yung intervention ng mga angelic being na yan, no, yung mga tinatawag na sa Book of Enoch, watchers, na nagkakataong tao sila dito, nagkakaroon ng incubus, succubus, o kaya demonic rape ang tawag, o kaya satanic possession. Bagamat officially, hindi siya sa panas, kundi yung mga fallen angels. Kaya nga yung technology, di ba? Karamihan yan, suspect sila Tesla, sila Einstein. Yung mga genius na sa technology na napagkakamalan na ngayon na hindi basta-basta tao itong mga ito. Ito yung lahi ng mga mga fallen angels o sana, yung mga nanay nila siguro. Napagtripan. Hindi na sinasabing absolutely gano'n. Pero may, based sa Bible, merong gano'n. Kasi hindi naman nawala lahat yung Nephilim eh. Nung bumaha ng panahon ni Noah. Nagpatuloy yun. Kaya lang hindi na ganun kamasib. Yung yung dating. Halimbawa, sa New Testament, tapos na yung kay Noah nun, ay sa Old Testament, nung panahon na kung saan yung mga Israelita papasok na sa Promised Land ng buhay, nang wala na kasi Moses, si Diyos na namin yun. Di ba nagsend ng spy doon sa Canaan, doon sa Promised Land? Ang nakita ng mga spies, mga giants. Higante. Matagal na nangyari yung panahon ni Noah. Dapat wala nang higante. Ba't mayroon na namang higante ron? Wag na yon. Kung medyo malabo sa inyo. Si Goliath. Ay, siguro po, si Goliath. Diba yung na patay ni David? So, saan galing yun? Mga Nephilim. Sa ngayon, saan galing si Mago? Hindi ako ganun. Ano to? Holy to, holy. Malagay ka. Double meaning. Ay, ingat ka, ha? Pagka wala kang dalang manok, pag nagpupunta ka rito, tutoksoy ka lagi ng Nephilim. Yung Nephilim. Marami kasi silang manok. Then yung mga nasa abyss po sa panahon ng millennium, sila din po yung mga nasa Tartarus po na. Yes. So kasama po Pati si Satanas. Satan sa Tartarus. Pati mga demons. Pati mga evil spirits. Pati ang mga tao na hindi ligtas. Abyss. Ang role ng abyss, pagka bumasok yung lake of fire, hell na lang yan. Sa millennium, ang papel niyan parang lake of fire. Kasi pang spirit. Kaya lang sakop ni Adam. Sakop ni Jesus Christ. Ma-activate pa lang po yung fire sa... Ma-activate yun, kung ibig sabihin activate, lalabas yung identity na yun after 7,000 years. Sa Bible, dalawang eternity. Isang 7,000 years na pang-Jewish, Old Testament to context, at saka isang eternity na pang-eternal. Pang ano yun, pang lahat na ng taong nabubuhay sa eternity, tsaka mawawala for eternity. Pag-unawain nyo yung gospel of God, kasi pag hindi nyo naunawain nyo, hindi naintindihan nyo, hindi yung mapapaniwalaan.
hindi kayo dadat ng buhay na ra-rapturein. Pagka nag-rapture, maiiwan ka, mapalad pa si na Rosa. Halimbawa, sa oras na to, hindi naintindihan ni Jing. Biglang nag-rapture, maiiwan si Jing. Si Jing hindi na mararapture. Puputan siya ng ulo sa tribulation period kasi hindi naman yata siya patatatak. So, maliligtas siya ka angelic. Yan ang problem pagka nagluluto habang kaya niya pupunin ko. Kasi pa yung ano nyo, yung mic. Mic, Ayan, para mas maganda yung... Magawa kung nagiging dahilan niya para hindi ka makapag-concentrate, makapakinig. Kasi nga yan. Dito na yung ha? Mabilis na lang. Ha? Mabilis pa lang. Ha? Mabilis na lang malabat. Mabilis maglabat? Isaksa mo. Iyan mo, i-charge mo. Ano rin, naintindihan mo yung kanina? Charge ko? Jeff, Sige, ano mo? Ilagay ko yung yung... nare-retain sa memory niya. Saksak ko ah. Si. Kaya mo, kahit di mo naintindihan ang bala sa'yo. Apo. Ito na. Naintindihan niyo ako doon? Saksak na. Matindi. Ano yung sabihin doon, Ron? Matindi nga kadri struggle eh. Para kami nasa 40 days ng Getsemani, sabi. Sabi ni Satanas, matulog ka, wala ka maintindihan dyan mo. Wala yung sakit ng ulo mo. Uy, naalala ko si Luther. Si Luther, busy-busy tao yun. Yung nag-umpisa ng Reformation. Oo, paganda. Ang daming bisita nun, araw-araw. Ang laging sinasabi niya sa mga bisita niya, pagka, ano yun, dedicated sa kanya. Sabi niya, busy-busy ako, kailangan ko matulog. Pero si Luther, maaga pa, naintindihan niya yung laws of physics. Yung mga cells natin, pagka hindi nakapag-rest yan. Si Diba, Luther no? King. Si Martin Luther. Si Martin Luther. Si Martin Luther. Hindi si King. Ay, Si Martin Luther. Hindi yung negro. Yung si original na German reformer noong 1570. Yung kahit gaano karaming gawain yun. Pag gusto niyang matulog ng tanghali, matutulog ng tanghali yun. Kasi mas marami rin siya nagagawa, na-accomplish pagkatapos matulog. Pagkatapos patulog. Totoo rin naman, di ba? Physiological speaking, medical speaking, nare-regenerate. Pero dito, wala siyang sinabi sa atin, ako. Walang tulog-tulog. Walang tulog-tulog. Konting tulog. Baka naman nakasyabo tayo. Tulog kami kagabi alaunan eh. Tapos gising alas 4. Pero talaga lang, pag busy, kasi may pape parating. Asan ba yun? Hindi, tawagin mo yung papa mo. Pabak mo sila sa Gapo Hotel. Yo po. Ano lang, 4 na oras, tour lang ng hapon. Tapos balik sila rito, mag-seminar sila ulit. Kalimutan. Siya mag-hotel. Hindi mo makapag-relax kayo? Ako magbabayad. Kayo magbabayad. Ang dami rito ngayon, di ba? Gaganda mga hotel. Ay. Ang mura. Yung Gapo Hotel, ang ganda nila. Jade, ganda. Ayaw ko sa Barreto kasi layo. Hindi na tayo. Opo. Sige, tanong. Anong tanong? Bago ako mag-lecture, sige. Halo yung sa kanina tanong ko kanina pangangalo niya. Hindi na pangangalo niya. Ang pagpatay, pangangalo niya, pag-i-imbot, lahat ng kasinungalingan, pag-ingilin lang siya. Lahat ng 10 commandments na yun, plus yung maraming commandments pa sa Old Testament, which is 613 laws lahat. No? Lahat yun, hindi applicable sa atin. Lahat yun, binigay ng Diyos sa Old Testament para ma-realize ng mga tao, yung mga Jew, kung gaano sila kamakasalanan. Fallen short of the glory of God. Now, pag tayo, napatay ka na nilibing na buhay mo kulit umakit sa langit ang Panginoon ng buhay natin, di ba? Diyos na. Love. Kasi ang love covers everything. Ang love, mysterious yan. Ano ba? Parang may mga rin si Jeff. Walang kondisyon yun. Ganon din si Jeff si kay Noren. Tama ba Noren? Jeff? Ganon ang love. Hindi mo inutusan, hindi mo nire-require. You just love her, di ba? Ganon sa Diyos. Pagka ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, iniibig tayo dapat walang kondisyon. Hindi na sa kapatid, kundi sa mga walang Kristo. Para maging kapatid. Yan. Wala tayong malayunin dito, kundi yun. Yun ang SOP. Hindi yung love ni Kristo, kasi yung love ni Kristo may halong kamay na bakal yun. Ay, wala po. Kasi, nare-repent May din siya. halong ano yun, may halong discipline. Yan, no? May halong parusa yun.
Kaya kita pinapagalitan kasi mahal kita. Di ba? Terror. Kaya kita dinidisiplina, mahal kita. Pero sa Panginoon sa Diyos, ganun. Mahal ka niya kahit Huwag prodigal kayo sa makiat yan, di baby. mahal ka niya kahit sino ka. Kahit mangangaluin niya ka pa. Parang si Golem sa Old Testament. Gomer. At saka si Joseph. Ilang beses na ano niya yung asawa niyang babae, di ba? Prostitute. Yung babalik, tinatanggap ni Joseph. Si Gomer, di ba? Parang ganun siya. Parang prodigal son. O kasi nga, nakikita mo na lahat eh. Sabi, napaka-maunawain mo, napaka-taas mo, napaka-liberal mo, yan, conservative ka lang sa Panginoon, di ba? May pumasok na ba? May pumasok na question sa mind ng tao. Dahil sabi nga natin sa Diyos tayo, kung bago kang sa gospel, Itong nag-operate sa hirap lab. pag ganito yung kausap ko eh. Hindi ko na alam sagutin ito mga ang lalim ng isip mo. Di ba nag-operate sa lab? Right? During that time, doon Kanino lab? Doon sa Diyos, di ba? Sa Diyos ang gabi, no? Doon sa pagkakasala. Hoy, meron ding labang Panginoon Jesus. Sa Hmm. Gospel of Christ, yung ascended state ni Cristo, na pinamuhay ni Paul, agape love yun. Yun ang sinasabi ko may konting may konting kamay na bakal. Kumbaga sa magulang, disciplinarian to. Ganyan yan. Pero kumbaga sa magulang din, lolo. Nag-i-spoil. Yan, God's love. That's love. Yan. May spoil ka. Pangit pakinggan. Pero ganun ang ilalaraman ng lolo sa apo. Kahit anong gawin niya. Hindi naman yan. Natutuwa pa. Ay, nasira niya yung cellphone na yun. Natutuwa. Parang ganun yan. Kung tatay ka, malumaran yan. S7 yan. Sayang din ako. Oo nga. Diba, no? Tayo mga... Okay. Opo ko, nasira yung tablet ko tsaka tinapakan yung laptop ko eh. Wala ko nasabi. Ang galing manira. Wala ko Parang yung nasabi. galing na po namin. Hindi ba, sinada, naano ko pa rin eh. Nabok, nandidisiplin ako na, yung mga anak ko. Itong si Shay, wala na. Tuwa kami, pag... Parang gano'n ang ama. Lolo. Kaya sa aming mga Pampangan, nakaka-relate kami. Kahit hindi pa kami Christian mga ama. Sa amin kasi yan, Diyos, apong gano'n. Yung si Jesus Christ, gino lang. Sa akin na apo. Oo. So pag apong gino, di ba lolo? Hmm. Yun, nakaka-relate kami nun. Siguro, kaya ginawa kong ganito ng Panginoon. Para maintindihan ko kayo. Di ba, si Bill. Huwag ka na mamimigay ng Lord basta-basta. Kasi, niluloko ka na naman. Ayun, si Bill. Opo. Mami-mami lang. Itong si Ate Dayday niya, halos palusin niya. Kaya, tigas na ulo. Pero, dahil ako yung parang lolo niya, may spoil. Kulang na sabihin niya, Dayday niya, kung kulang ng rito, pinatay na rin. May bekasyon din. Pero yun na nga, yung pag-ibig ng Diyos ang dinidescribe ko. Yung walang kondisyon. Kaya lang sa atin negative. Negative. Yung, sabi mo, i-spoilin mo yung apo mo. Hindi napahamak. Ang kaso sa atin kasi, wala nang gano'n, walang parusa rito, walang death. Pag-ibig, extreme lang. Parang yung pag-ibig ng Diyos, nung kaaway pa tayo, namatay si Kristo para sa atin. Pwede ka bang mamatay sa kaway? Pwede ka bang mamatay sa kaibigan mo? Hindi sa kaway. Di ba? Kaya sabi sa Romans 5:8, God demonstrated His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi mo kaway ka. Di ba? Kasi kinamatay ka niya. Di ba extreme yan? Yun ngayon ang pag-ibig na dapat tanggalin mo. Kaya yung mga umaway sa akin nga, no? Sabi nga nung nag-text nag-message sa akin 3 days ago, ano? Ha? Pinagambara mo ba kayo? Gusto mo patay na namin? Di ba ganun, di ba? Sabihin, kung siguro, hindi ko talaga yung pag-ibig ng ganun. Bakit? Ito kong allowance yun. Patay ko agad. Di ba? Para may ganti ka, para ganyan. Pero hindi eh. Ano eh? Thank you, pray ko pa maligtas. Bakit ikaw ba? Meron ba? Wala na. Forgiveness ba rin?
Ha? Ganun ba? Forgiveness. Hindi dahil lahat tayo yan. Kasi kung tayo lang, Hindi ang sarap pumatay. Nga po. Ang sarap mga balos. Walang Lalo kung kayo na. tinapi ka, yung karapatan mo, nilalapastangan, yung mga kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay. Matitiso ba yun? Pero pag mahal mo sa buhay, napastanganin. Di ba tayo mga lalaki? Patayin ko ba yun? Mga ganun, di ba? Pero ngayon, dahil naunawa na natin, hindi na tayo tao eh. Kumbaga, ang Panginoon buhay natin. So yun, biyanan na natin. Biyanan human. O siyempre, madaling sabihin. Kaya may Pero hirap pagka sinubok ka, yun na yun. Kahit sa hindi po kapatid. Kahit sa Oo, hindi po kapatid. kahit hindi ka pakit. Now, hindi ko sinasabing walang justice. Halimbawa, gusto mong mahalin yung tao, pero ang kailangan niya, discipline. Kailangan niya matimanda. Yun na lagi sinasabi sa papa mo. Dahil dati-dati kasi, naloloko siya. Dahil mga empleyado na tatakbo na mga remittance. Underlaw sila, yung papa niya hindi. Ako, iba yung, ito yung payo ko dyan. Dati, okay lang yan. Ito yung gawin mo, idemanda mo agad. Ginawa niya. So, kako, pagka natimanda na yan, at kukulong na yan, okay, magpumunta na yan, kunin mo pa rin. Pero pagkatapos, sa huli mo. Okay? Naunawaan ko, ba't mo ginawa niya? Itong problema mo, mahirap ka na ito, bigtar mo ka na dito. Mga ganun. Ano kayo sasabihin mo? Nung napanalo mo yung kaso, naano mo siya, nakuha mo ng multa, di ba? Nakuha mo yung pera ninakaw niya. Tapos isang araw kinausap mo. Alam mo, mahal kita eh. Paano sasabihin mo? Diyos ko, pinapatawad ko. O ano ba? Ito pa ako. Kinasawali ko siya yung pera. Dinagdagan ko pa nga. Yung nanay mo kasi may sakit. O di ba ganun nga? Kadalasan naman kaya gumagana may problema siya. Ayun, di ba? Anong gagawin mo? Anong makalala mo? Baka sambahin ka. Di ba ano? Pero huwag mong pababayaan mo lang na. Sa pagkatapos, papasampal yun, di ba? Oo. Sabihin, mas effective. Mas effective yung ganung style. Pero isa lang yun sa mga sinasabi ng paraan. Para i-express yung pag-ibig mo na hindi pera ang ginagawa mo. Hindi yung material, kundi yung kabutihan niya. Kabutihan niya. Yan, naser pa rin yung justice. Bilang hindi man alam hindi naman niya alam yung love. Yung sinasabi niya. Alam niya yung law. Yung needs. Naser na yung purpose. So yan, ang sinasabi kay Simon na gaya mo sa mga mga disiplina. So huwag ka magtataka, bukas may sabtina ka. Ha? Kasi pinapadimanda kita. Lagi mong katwira, may vertigo ako. Eh malamig nga lang, kaya namamaruptot ka doon. At nagbubulakbol ka. Joke lang. Sakit pa ba? Hindi masakit yung ano yan, yung hilo. Masakit yan. Ako, pag sumusumbong yun, hindi mo kontrol. Parang pagkwet ka, na? Ikaw ba walang vertigo? Wala po siya, meron po. Meron mo? Nahihilang kami na Gano'ng kalala? Yung kahit po nakaupo lang akong ganito, pag biglang sumumpong, para akong mahuhulog. Oo, hindi lang, umiikot yan. Kaya ayos ko lang yung, yung ulo ko. Gaganyan na. Mawawala. Gano'n? Ako merong sikreto ako dyan, tinuro ng doktor ko. Tumingin ka nga yan, isang object 10 feet away, no, from you. Diba, electric fan. Umiikot ha, umiikot. Boy, umiikot. Pinitin mo mag-concentrate doon, sabi niya. More or less 10 minutes. Mawala niya yan. Sinubukan ko, pwede pala, totoo rin. Basta so, lang i-concentration. Huwag kayang matutulog kung saan may depression yung isang tenga mo. Di ba? No, yung pag tumatanda ka, mayroon ng ganyan. So kung dito yung problema mo, huwag ka matutulog dyan. Dito. Siguro dito. Pag nagkamali ka ng tulog dito, pag gising mo, iikot na. Tama? Walang gamot dyan. Sabi ng isang doktor ko sa Singapore. Ala nga daw gamot. Ala nga daw pong gamot. Sabi ng isang doktor ko sa Singapore, operahin ka. Dito sa St. Luke, wala raw. Pagka nahiga ko, pag nahiga ko ganyan, pag nahilo ko, bigla akong babaliktad sa ganun, para mawala yung hilo ko. Mawawala. O yan. Ba't napunta tayo sa vertigo? Wala sa namin sa Transcendent immanent din natin. Transcendent immanent. Oo, pero hanggat nandito itong katawang ito, kahit Diyos pa yung buhay niyan.
Si Kristo nga, Diyos ang buhay niya, pinatay pa eh. Sabihin, nagdaraan na siya ng sufferings. Ang buhay ni Kristo nakapattern sa universe. Ang universe nakapattern sa buhay ni Kristo. Kaya sabi ko kay Fernand, kahit walang Bible, kaya natin explain yung gawa ng Diyos. Actually, pag may Bible, lalo tayong mahirapan. Diba, si Jesus Christ, sino natin ang role niya, no? Diba, ang Panginoon Jesus, nabuhay siya, sinilang ni Mary. Ito yun, lumabas lang kay Adam. Diba, si Jesus Christ, nabautismo. Diba, after 30 years. Ang daigdig, nabautismo din, noong panahon ni Noah. Actually, sa Bible, bautismo yun. Pagkatapos, si Jesus Christ, dumaan ng 40 days after baptism. Ang 40 days ang katumbas, ano yan? Ilang? Yung bago sila lumasok ng promise land, gusto nila. Yan, Old Testament. Ang tawag namin dito, Code Red, yung 2,000 years na yan. Katumbas ito ng pinaka 40 days si Jesus Christ. Ito namang yellow code na ito, yung life ng church, mula sa Pentecost hanggang sa bago yung mag-tribulation period. Ito yung life ni Cristo nung nasa 3.5 years sila sa lupa, nung pinapasayang yung inaipasan ni Lucifer. No? Okay, ito yung katumbas nun. So, ang history ni Jesus Christ at saka yung story ng universe, pareho lang. O history ng universe, ang story ni Jesus Christ, pareho lang. Kasi nga, yung universe, taong malaki. Yung daigdig, isang cell ng universe. Buhay yan. So, ito yung pinaka-3.5 years si Jesus Christ. Di ba? After 3.5 years si Jesus Christ, Gethsemane. Yung not my will, but thine will. Yung rapture. Kaya ka mara-rapture kasi hindi mo na nga ginawa yung will mo, kundi yung will ng Ama. Okay? So, ito yung katumbas no Gethsemane ni Jesus Christ. After Gethsemane, anong nangyari kay Jesus Christ? Passion. Pinarusahan siya, di ba? Palo ito, torture. Ang katumbas sa history, 7 years, tribulation period. O, di ba? Kahit walang Bible, sapat na yung gospel. In fact, yung Bible, kulang-kulang pa. Pagka tinignan mo, daming hindi alam ni Paul. O, hindi ko siya sabing mali yung Bible, ha? Salita ng Diyos yan. Salita ng Panginoon Diyos yan. Pero, sa kalagayang infancy, hindi mature. Kaya nagre-rely sa Bible, hindi alam yan. Nasisilip, pero hindi na nakikita ng buo. So, yung pagkatapos ng 6,000 years, di ba, merong ano rito, Battle of Armageddon, halos masakit ang buong daigdig. Ito, magmimit ang east at west, pagkatapos bumagsak ng north at south, yung Russia at yung Arab countries. Isa na kayo, ha? Arab countries, babagsak yan dito. Mawala yung mga Muslim. Buong i-tape yan, ha? Baka pugutan lang ng ulo. Hindi, okay lang yun, lo. Kasi mabubura yung mga Muslim. Amen. Kaya lang naman pagyanda kay Ismael. May promise kay Ismael na mananagana siya. Yun nga. Sa oil. Ang kaso, mawala yung oil. Mawala yung oil. Ayan, dito katapat ng death ni Jesus Christ. Yan. Yung Battle of Armageddon, halos magunaw ang buong daigdig. Yan ang death ni Jesus Christ. Katapat. O pagkatapos ang death ni Jesus Christ, di ba nilibing? Ayan. Saan katapat nun? Okay? So, yung kasaysayan ni Cristo sa kasaysayan ng daigdig at universe, parang. O, di ba, kapag ng libing ni Cristo, 3 days, 3 nights, isang buhay siya magulit. O, kaya naman may millennium. Di ba? Resurrection ng daigdig. At kaya naman merong City of God, kasi ascension. At kaya naman nandun yung Panginoong Jesus at saka yung church na ascended for 1,000 years. So, si Cristo, magmula ng sila, mula ron. Baptism, 40 days, 3.5 years, Gethsemane, Passion of Christ, Death of Christ, tapos Burial of Christ, Resurrection of Christ, Ascension of Christ, Pentecost of Christ, andyan lang. Ano pang hanapin mo ron, di ba? Andyan ang buong Bible. Actually, ang buong Bible, ang ibig lang sabihin si Jesus Christ. Nung si Jesus Christ, nung ma-resurrect siya, sa Road of Emmaus, nung na-resurrect siya, nung hindi pa siya makisiraan, anong sabi niya doon sa dalawang kasabay niya sa daan? Alam niyo nga niya, kailangan mangyari lahat yan. Di ba, chinichismis siya kasi namatayin niya. Kailangan mangyari yan kasi lahat ng Old Testament. Lahat ng propeta ron, lahat ng nakasulat niya, akong ibig sabihin. Sabi ni Jesus Christ. Hindi siya nagsabi, di ba? Dito, kinakonfirm lang ng Holy Spirit na buhay natin. Na talagang siya ibig sabihin ng kasaysayan. So, yung ang lahat ng buhay ni Cristo, from birth, baptism,
40 days, 3.5 years, sabi, Gethsemane, Passion of Christ, Death of Christ, Burial of Christ, Resurrection, Ascension, Pentecost. Yun lang naman ang New Testament. Okay? At yun ang pinaportal ng Old Testament. O, tapos, yun na, tapos na yung isa na. Ha? Tama ba? Okay. Nung si Kristo nasa burial, wala siyang bagong katawan. Nung siya nasa langit, within 3 days, 3 nights, wala siyang bagong katawan. Ano nangyari after 3 days, 3 nights? Nung nagbanga siya, nasa libing. Kasi yun ang katapusan ng kanyang death, burial. So 3 days, 3 nights yun. Tapos ano nangyari? Nagkaroon siya ng bagong katawan. Yung heaven and new earth ang katumbas sa history. Tapos, nung magkaroon ng bagong katawan, ang makay sa langit, iba, hindi lang naman yung earth niya, yung heaven niya. Tapos nun, yun, nag-aantay siya ngayon. Sa langit, nang isugo siya ng ama rito para kunin tayo. Meanwhile, ang gawain niya rito, priest. Hindi king. Hindi Diyos. King siya rito, wala pa yan, priest siya rito, prophet siya yan. So siya ang tagapamagitan natin ngayon, priest eh. Sa tagapamagitan ng tao at saka ng Diyos. He is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by Him. And in fact, siya nagpe-pray para sa atin. Kaya siya priest, intercessor. Mediator, intercessor. Hindi tayo nagpe-pray. Kundi siya na nasa langit, sa mamamagitan ng Holy Spirit, kaya tayo pinapakinggan na naman. Ganon na ganon ang theology ng buong Bible. So, kailangan maliwanag yung death of Christ, burial of Christ, resurrection of Christ, ascension of Christ. Pagkakaliwanag na yun, kailangan maliwanag yung death, burial ng Diyos, resurrection, ascension ng Diyos, at yung Pentecost ng Diyos. Yung isa sa mga presentation ito, ganito. Pagka alam mo ang gospel ng Jesus Christ, halimbawa, death, burial, yung death na yon kay Kristo lang. Yung burial, sa Diyos Ama. Yung death na yun ni Jesus Christ, dalawa, isang death, burial. Parang ito. Kay Jesus Christ ang death, burial. So kung saan natatapos yung death, burial ng Kristo, doon nagsisimula yung death ng Diyos. Ang Diyos, Christ ito ha, death, burial. Diyos ito, death, burial. Pag natapos na kay Jesus Christ, na 7,000 years ang chronological balance, pasok yung death ng Diyos, burial ng Diyos. Okay? So ito yung explanation ko ng isang araw sa inyo, yung si Jesus Christ kako, may death, ang ama may burial. Doon sa death ni Kristo may dalawa rin. Death, burial. Sa Diyos Ama, kung saan natatapos si Jesus Christ, death yun. And yet, burial ng Kristo. Tapos burial. O, resurrection naman. Resurrection, ascension, ang Panginoon Jesus meron ding role. Resurrection, Jesus. Ascension, Ama. Si Jesus merong resurrection at ascension. Ito yun, resurrection, ascension. Pag natapos yun, ang Ama naman. Ang Ama, kung saan natatapos si Jesus Christ na may ascension, resurrection yun. At ascension. Ito naman yung resurrection ng Diyos Ama. Ni Kristo ng Diyos na Ama na. At ascension. Yung Pentecost ka lang din. Pentecost. Si Jesus Christ, meron yan. Si Jesus Christ, dalawa. Isang immanent Christ na pinamuhay niya yung mga early Christians na mga Paul, nung hindi pa sila, namuhay sila sa ascended Christ. Tapos nung mag-mature sila kay Jesus Christ, ascended Christ. Body, soul, spirit. Isang death, isang burial, isang death, isang resurrection, isang ascension. Hanggang ganun eh. Basta tigdadalaw ng tigdadalaw yan. Kasi nga, pinapaalam ng Diyos ngayon sa ulit ng Diyos niya, darating na siya eh. Na ibahin nyo yung gospel of Jesus Christ. At ibahin yung gospel. Sa buong daigdig, walang nakakalam. Ni yung gospel of Christ, hindi pa nga nila naintindihan. Gusto nyo sa explain sa inyo kung ano yung gospel of Christ ng mga Catholic? At saka ng mga Protestant? Tsaka yung ibang Sa Catholic, yung tinatawag natin kanina, baptism of water, o born again, sa kanila binyag yun. Nung binyagan yung bata ng pare, ang presumption ng Catholic, yung bata may Holy Spirit na. Kumbaga, sa ating terminology, may faith of Christ. Hindi totoo. Kasi yung bata, hindi pwedeng makalan ng faith na to. Kasi excuse sila. Yung bata hindi pwede.
Ano yun? Exempted yun. Sabi nga ni Jesus Christ, yung mga bata, huwag niyong bawalan. Kung lumapit sa akin, sabi ni Jesus Christ, kasi to such, the kingdom of heaven belongs. Iba kaya lang naman nagkasala siya dahil nalaman niya. Yung good and evil. Yun ang dahilan. Kaya yung mga Catholic, mayroong doctrine na hanggat sa wala sa age of accountability, yung bata o kayong tao, wala kasalanan niya. Kasi hindi niya alam kung ano yung mabuti masama. Di ba? So, innocent. Ang mga Catholic, binibinyagan. Hindi dapat. Kasi yung binibinyagan o binabautismuhan, dapat yung lang nakakalam kung ano yung mabuti at masama. Kung ano yung gospel at hindi gospel. Nakuha niyo? So doon, na-criticize ang Catholic, ang mga Protestant for the last 2,000 years, which may basis. Yung criticism ng mga Protestant. Pero ang mga Protestant, wala rin. Ha? Medyo na-elevate lang ng konti, kaya nagkaroon ng mga tinatawag na Baptist. Based from Anabaptist, re-baptism. Kaya sa akin ng mga Anabaptist na kung saan, mga Mennonites, etc. Hoy, mga Catholic maligay lahat eh. Hindi dahil baptismo yung mga bata, kasi nga wala pang isip, wala pang... Sabi ng mga Baptist na yun, na mga pure on doctrine naman. Hindi, pag malaki ka na, doon ka mag-design. Doon nagkaroon ng baptism. Ang tawag nila, re-baptism. Kaya naging baptism nga naging sa English, repetition. So yun, bakit naniniwala ang mga born again, evangelical, mga Protestant? Isa lang yan, na nasa kanila yung Holy Spirit, na siyang start ng light, kasi nagsisiraw sila at tinanggap si Kristo. Again, mali na naman yun, kasi yung pagsisisi, hindi sa New Testament. Ang pagsisisi, nasa Old Testament, apply. Kasi may batas na binabalagay ka. So therefore, dahil may dinagalay ka, guilty ka. At pag guilty ka, pagsisiyan mo yan. Ganun ang premise ng repentance. At ang presumption nila, parang born again na. Kaya gagawin mo naman, pag nagkasala ka, repent. O tanong, kala ko ba hindi naniniwala yung Protestant na yung mga Catholic, hindi pa talaga born again. Ba't ngayon, repentance na lang, di ba? So you see, anong problem sa Protestantism? Dinidinahin nila yung Catholic doctrine, yet ina-affirm sa pamagitan ng kanilang mga kilos, sa ng kanilang mga doctrine. Kaya hindi tayo Protestant. So, hindi na tayo Catholic, kasi nga yung Catholic, talagang mali. Sa una pa lang, mali na. So yung mga Catholic ngayon, nagagawa ng preaching, teaching, pare, magandang tingnan. Kaya lang, harap sila lahat doon kasi nga hindi dumasa sa space. Akala ng mga taong mga religious people doon, harap sa Great White Throne, Last Judgment. Kala naligtas eh. Kumbaga sa playball, softball, nakahumran. Kaya sabi ng umpire doon, si Jesus, out. Kasi hindi kayo nakapak sa first base. Pag second base kayo, third base, fourth base. Nag-preach kayo, nagbinyag kayo, lahat ng kabutihan ginawa nyo. Oh, sasan yung death nyo. Diba? So hanggang makasalanan ka, kabayaran kasalanan kamatayan, hindi ka pwedeng mag-forward into faith, into Christian life. Yan ang nangyari ngayon sa buong daigdig, sayang lang ang ginagawa ng mga Christian. Tuloy, ang resulta niya, nakatisod yung mga Muslim. Nakatisod yung mga hindi Christian. Kasalanan, in fact, ng mga Christian. Kaya naman dito, ang totoo, masama na sabihin kasi makatape ako. Bago pa kayo dumating, isa lang nasa isip ko. Kaya isa lang tao punta rito, kahit 1,000, isa lang nasa isip ko. Una, papatayin ko kayo. Itiyakin ko, nililibing, bubuhayin mo kayo lang. I-radicalize ko na kayo. Higit sa mga ISIS. Yung pagbalik na mga ito sa radyo, wala sinabing ISIS. Yan sinasabi kayo siyempre, hindi lang niya pinapakatawanan. Tarang pupunta kayo sa Middle East, nasa Dubai siya. Medyo liberal doon. Subukan niyo yung preach ang gospel. Total, yan ang ating katawagan, yung preach ang gospel. Hindi pera-pera. Kung pera-pera mo, di supportan mo yung Jews. Halimbawa, yung nagpipreach dito, supportan niyo si King nagpipreach. Para mga Christian sa labas. O pero punta kayo doon para lang makipag-contest sa mga La Cruz, sa mga Kawangoy. Ayun, hindi natin business yan. Business ng mga tao sa libutan. Ang business natin, yung doing the will of the Father. Yung business ng Diyos. Ano yan? Magligtas ng mga tao. Pero maligtas yung mga tao, patay lang. Yung libing, buhay magulit. Malit sa langit, para babae ng Holy Spirit. Kasi life begins at the very moment ng Holy Spirit. Manasabi. Kaso nga, mali ang Catholic. 1+ billion na mga Catholic, mali lahat. Yung mga Protestant na ganun din, napakarami rin. Mali lahat. Ang mga Iglesia na mali.
Ang mga saksi niya, wala nang mali. Sa kadis na nang mali. Tawag nga sa kanila, kulto eh. Yung mga evangelika. Totoo rin naman. Pero mas kulto yung Catholic. Kasi yung sabihin sa buhay. Kamuntik na, kaya sumabla. Obsessed sila, hindi Ano sa yung Trinity Catholic na pinaniniwalaan ng Ang Catholic? Trinity na pinapaniwalaan ng Catholic, mystery. Pag sinabing mystery, hindi pwedeng i-explain. Kaya hindi pwedeng i-explain kasi hindi logical. Hindi practical, hindi realistic. Bakit? Kasi ang Trinity ng Catholic, kasi pinagtatanggol ko nun, ng buong talino at buong lakas. Di ba? Pag hindi na ako, pag pili ko, matapalo na ako, gagamit na ako ng ibang argument. Kasi nga natalim sa ngayon ko bilang Catholic, totoo yun. Na tatlong persona ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Now, mayroong element of truth. Kaya lang hindi totoo. Ano yung element of truth? Totoo naman talagang mayroong Diyos Ama. Yung in-explain ko sa inyo. Na in the beginning God. Kaya lang, hindi triune. Trichotomic. Parang ngayon, body, spirit, soul, body. Hindi tinatanggap ng mga Christian, lalo yung mga Catholic, kasi raw yun ay galing kay origin. Yung Christian forefather nung araw na pagan, na di mo na nakuha niya yung kanyang doctrine sa pagan doctrine, whereas naging Christian scholar yun. Diba? Ako, hindi ko kinuha kay origin yung doctrine ko. Kaya ang alam ko, ang Panginoon talaga yung magmumulat sa atin dito. At talaga ng Diyos ay tatlo, pero isa. Doon sa puntong yun, yung Trinity, parang medyo may element of truth. Kasi ang Trinity by definition, three, equal power, equal sovereignty, equal authority, equal in whatever. Yung omniscience, omnipresence, sovereignty, pare-pareho yan. Si Kristo, ang Espiritu ng Diyos. Pare-pareho yung persona, pare-pareho yung Diyos. Hindi totoo, kasi hindi pareho yung Ama at si Kristo. Christ. Parang ikaw, iba ka kaysa kayo din. Pagka mag-iisa kayo, yung genes nyo pareho, yung DNA nyo pareho. Pero iba ka, tatay ka. Anak siya. Anak mo yun. Amen, Mago? Amen! Ano doon nasisilip ng iglesia yung sa Trinity? Ay, hindi. Ang iglesia, hindi Trinitarian. Ang iglesia, dualist. Ibig sabihin, si Kristo, iniwalay ng gusto. Sa Diyos Ama. So much so, nakamuntik na maging tao lang. In fairness sa iglesia, hindi sila ganun. Ang alam nila, special na pagkatao ni Jesus Christ. Makakarating na hanggang sa resurrected, transcendent faith. Hindi lang nila maliwanag magandang. Pero nakita nila yung kaibahan ng Ama at saka ni hindi nga lang nila may explain ng ganito kasi hindi sila naman sa gospel. So isa yun sa mga element of truth ng iglesia na separate nila yung distinction between the Father and the Son. Pero hindi pa rin nila alam kung sino talaga yung Ama, kamukha lang alam nyo, at saka si Jesus Christ, kamukha lang alam nyo. Yung mga saksi niyo ba, meron ding element of truth. Hindi ko sinisiraan yung mga ibang religion, sinasabi ko lang yung totoo kasi ang pagsasabi ng totoo, hindi panlalait. Okay ba yan? Yung saksi niyo ba, si Jesus Christ daw, siya yung dating Michael Archangel. So, kataon tayo, balik sa kayo sa pagiging Michael Archangel. Ay, napakababa naman. Anong ginawa nila kay Jesus Christ. Di ba? Pero may element of truth. Kasi ang tawag nila kay Jesus Christ, Mighty God. Ano ma? Almighty God. Totoo rin. Kasi si Jesus Christ sa 7,000 years, Mighty God. Sa eternity at saka sa eternity past, talagang Almighty God yan. Di ba? At meron pang level yun, yung si Kristo, yung soul ng Diyos at saka Spirit. Doon, si Kristo, talagang Mighty God. Di ba? So may element of truth yung mga Mormons. Ang mga Mormons may celestial, may terrestrial. Meron silang tinatawag na parang tayo. Heavenly at saka earthly. Terrestrial. So, mali ang Mormons kasi unang-una wala silang gospel. Pangalawa, yung kanilang paniniwala, kung minsan nakakatuwa. Nakakainis nakakatuwa. Kasi si Satanas daw sa si Jesus Christ, magkapatid. At si Andan daw, Diyos. Kumbaga, si Diyos, si Adam naging Diyos. Yung evolusyon na sinasabi ko na mali. At kung di ka rin polygamist, hindi na sasabihin to pag nakakurbata sila, pupunta sa bahay niyo. Pero ang mga Mormons, pag hindi ka polygamist, hindi ka pupunta sa langit. Yan ang paniniwala na. Di ba, kunwari, darating sila, alam mo, napakamura. Pati kape, hindi umiinom. Pero yun pala, polygamist. At ang paniniwala nila sa mga negro, pupunta sa impyerno, hindi sila pwedeng maligtas. Kasi nga, lahi ni Ham. Sino ba?
No, may konting katotohanan to, kaya lang, yung mga negro, kasama naman sa redemption. The Jesus Christ. So, mali sila. Marami silang mali. Maraming mali yung mga Christian. Talagang grabing mali. Pero yung mga katotohanan nila, halos lahat may element of truth, nanilagong lahat. Okay. Dito, may pagka-trinitarian tayo. Hindi tayo katulad ni Kibuloy. O kaya di nasa Oriana. Patay sa kanila yun. Si Kibuloy naman, napagkamalan niya nakausap niya ang Diyos. Doon sa bundok sa Davao, noong April 13, 2005. Sino nakausap ni Kibuloy? Natiti ako, hindi Diyos. Demonyo. Kasi magkakaroon pa ng relationship ng Diyos sa tao after 7,000 years. Saka sa kanila yung... Sino nakausap? Si Jesus. Sa kanya, ama si Jesus. Di ba? Hindi totoo yun. Hindi pa ama si Jesus Christ. In fact, kahit maging ama si Jesus Christ, hindi niya makakausap. Okay? At sa ngayon, wala siya makakausap na ni Anghel. Para sabihin niyang totoo yung narinig niya, pinagbabawal ni Paul. Kahit tayo niya Anghel o kami pa, magsabi sa inyo na ibang gospel, kaya sa pinreach nila, which is the gospel na pinreach natin, pakasumpay. Sino nakausap ni Kibuloy? Na nangamoy pa raw ng mabango doon sa lugar nila. Eh si Satanas, punti niyan, hindi lang ibig. Nagagawa ni Satanas yung gawain ng Diyos kuminsan, yung milagro. Di ba sabi sa Bible? He can disguise himself as an angel of light. Sino nakausap ni Kibuloy? Eh di si Satanas. Marahil hindi man Satanas. Fallen angel lang. Marahil hindi man fallen angel. Evil spirit lang. Marahil hindi man evil spirit. Baka na-influensya lang siya, psychological. Ilang demon. Marahil hindi man demons. Naunsyami lang siya sa Christianity, katulad ng iba. Ako, mga araw gano'n. Na sa pagka-unsyami niya, natisod siya. Gumawa siya ng sarili niyang theology. Eh, may brainly kang tao na kapag nasa rayon, tatalino siya. Kasi na-challenge siya ng Echelia. Kaya ngayon, gumaling mag-English dito eh. Which is very natural. So, kiniklaim niya, siya raw yung appointed son of God sa Gentile setting. Anong Gentile setting? Ayaw yung sabihin, hindi niya alam yung gospel of Christ, hindi niya yung gospel of God. At saka wala raw rapture. Ang rapture daw, pag nagpunta ka sa Davao, doon mo antayin ng... Sabihin, yun na yung kingdom sa Lord. Layo naman. Ba't naniniwala yung mga tao? Tapang Lord. Hindi, ang mga tao, in fairness, ano sila? Disappointed sa Christianity. Naghanap sila sa something concrete. Something to live and to die Hindi for. abstract doctrine. Nga po. Kaya sige Kibuloy na sabi, ako yung ano. Huwag na yung maghanap ng iba, I am the way, the truth, and the life. Which in a sense, kayo yun. Kasi yung Diyos na sumasa kay Kristo, sumasa church, kayo lang pwede magsabi. Tayo. Na you are the way, the truth, and the life. Hindi sige Kibuloy. No man comes to the Father, even except dadad muna sa church. Na kung saan kinalalagyan ng Panginoon Diyos at saka ng Kristo. Yun ang totoo kasi dumaan tayo sa gospel. Sila, kumbaga, hindi dumaan sa tamang proseso. Kumbaga sa tao, hindi dumaan sa tamang labasan. Dumaan sila sa may kwitan. So hindi sila tao, tae. O brain mo yun. Hindi, wag na to. Hindi ba? Sa Bible yun lang eh. Sa ano? Sa James. Magmumura ka na naman. Hindi po. Hindi po ako si Digong. Ay, si Digong, tama siya. Si Ay, oo. Duterte, nung sabihin niya yung to, kaya, butangin na yan. Di ba sabi niya? Mali nga lang si Duterte kasi unang-una, mura yun talaga. Nakaka-offend sa mga kagalit. Kung ako yung kandidato, hindi ko sasabihin mo, wala ka ng boto, di ba? May pagkatangingot si Digong. So, ang talagang sinabi niya, di lang Anghel. Apo. Kasi talaga namang yung war na sinasabi sa Revelation, yung Catholic. Yung whore? Yung ina ng mga po, ano? Di ba? Catholic po, ano? Ano sabihin nun, ina ng mga puta. Kaya nga doon sa ginawa mo streamer sa Pampanga, makikita niyo kung pumunta mo. Lahi ni, ang lihim ni Satanas. Ayaw po yung lihim ni Satanas. Yung likod nun, yung sublime na letter nun sa likod. Di ba? Sabi ko, eh, nasa Bible nun. Nasa Bible. Sa likod. Tapos meron ba akong ginawa doon? Di ba? Sabi ko bullshit. Yung lahat ng bagay sa pagkibutan. Eh, saan galing yun? Nasa Bible. Sabi ni Paul, lahat ng karanasan ko, hindi pa ako sa Panginoon. Ano yung God? Shit! Hindi mo tayo ng kabayo. Kaya na. Bullshit. Bullshit. So lahat ng mura ng mga Amerikano, lahat ng mura ng mga Pilipino, at kung sino man, pati yung mga Kabitenyo, nasa Bible. Pati yung mga lahi kayo ng lupon. Kaya lang, para sabihin mo yun, hindi ang Panginoong Yesus ang buhay mo. Hindi ang Diyos ang buhay mo. Blasphemous yun. Sacrilegious yun. At hindi na parang Satanas. Kinukuha yung role ng Panginoon. Silang may karapatan na magsabi ng totoo sa gano'ng karapal na setting. Kahit ako hindi ginagawa yun. Sa plaza,
Nung araw, medyo may gimmick ang iba para lang pakinggan ng mga taong bata pa. Andiyan yung ano, yung Mature parang pa. mura, pero hindi mura. Para lang yung mga Subliminal tao. message. Kasi mga tao sa labas, alam na, pag tumayo ka sa plano, ay, ano na nakalihin niya? Diba? Para masintak lang sila. Hindi nga religyoso. Siyempre, tatali mo yung ulo mo. No? At hindi ka gagamit ng damit na at walang Bible na buksan po niya yung Biblia sa kapitulo. Walang ganon. Ang ginagawa natin na sa labas tayo. Nanggagaya na yung Biglang tayo sa isang lugar, di ba? Dalang makeup on. Ha? Di ba? Sabi ng mga polis, oh, may permit ba kayo? Tumigil ka! Matantay ka yan, tapusin mo yun. Hindi ba ganun tayo na? Nakatulala yung mga polis. Ganun tayo, hindi yung pupunta ka sa simbahan. Praise God, hallelujah. Ay, nakukorny naman dyan. boring. O pero kung wala ang Kristo, hindi lang boring yun. Pag ginawa mo yun, talagang ano ka, namumusong ka lang. Kasi sinasabi ko, yung Christianity, hindi boring. Ito yung pinaka-dynamic, Revolutionary. Dugo. Pinaka-revolutionary. Na pwedeng gawin ng isang normal na tao. Eh hindi, napunta sa kamay ng mga walang Diyos. O anong pinagtatayo nila? Simbahan. Simbahan. Walang Diyos. Kaya nung araw sinasabi ko lagi, demons dwell on an abandoned altar. Ibig sabihin yung mga simbahan na walang Kristo, nandiyan mga demons. Sipin mo yun, buong Christendom, gano'n? Kaya yung mga ISIS, hindi yung masisi. Yung mga Muslim na hindi alam kung ano yung paniniwala nila. Si Cedric, medyo nabibless ako minsan doon sinasabi niya sa box. At nakakausap ko siyang minsan. Nag-witness daw siya sa Muslim. Tataka rin yung mga Muslim, ba't hindi Bible ang ginagamit eh? Cedric. Siyempre, nasanay sila, porque Christian ka, Bible agad. Yun ang inalis kay Fernan, yung para hindi tayo magmukhang ano, yung corny, religious. Eh, paano? Baka meron pong maniwala. Hindi ko sinasabing guarantee ito kasi marami rin ayaw ng ganito. Yung style na. Pag matandang manang-manang yung nakarinig sa atin, mag-ipiso. Kaya naman pag nasa labas, behave tayo. Behave tayo. Anong in-expect nila? Ano ba? Yung si Fernan nga, di ba? Hirap. Nilipit ako, paano kausapin to eh. Hindi ko alam kung ano to. Kung Pariseo, Scriba, Sadduceo. Kung ito'y, ano to, di ba? Nayaan ko si Rapi, nakikipagdebate sa kanya. Epicon si Rapi. Ha? Epicon. Ako, kinakampihan ko pa siya. Bagamat alam ko, mali-mali ito. Kinakampihan ko siya. Para lang mamaya-maya, pakinggan niya ako. Diba? Siging naman, di makapinis. Nandun kami. Nagpapalata siging. Na kumakampi sa akin eh. Panaiting tato kaya. Hindi ako makinig, hindi ako mahalata. Ibig sabihin, nakaka-turnop yung gano'n eh. Gano'n talaga. Unawain mo yung tao. Hindi para maging miyembro mo. Para lang ma-break yung prejudice niya, discrimination niya. Matagal na sa, ano yun, natanong sa May bias niya. Iba, nung Catholic ako, kahit anong argument, hindi mo ako matatalo kasi pagtatanggol ko. Kahit mali. Yung organization. Ganun din yung mga iglesia. Mali yun. Sabi nga naman sabihan, convictions are more dangerous enemies of truth than lies. Ibig sabihin yung taong panatiko, tulad ng mga ISIS, tulad ng mga iglesia, saksi na yung mga binigay buhay ng lugar. Yung mga sundalo, mga rebelde. Ibinigay lahat ng kanilang buhay. Yun ang delikadong kalaban ng katotohanan. Kasi a thing is not necessarily true, even one dies for it. Kaya pakatiyakin nyo, sabi ko sa mga tanong, pati sa sarili ko, na yung pinaglalaban ko, totoo. Hindi yung mamamatay ko, after all, mali pala ito. Diba, delikado, minsan ka lang mabuhay. Mas mali pala. Diba, nagay mo lahat? Iniwan mo lahat. Pati pamilya mo, pati bisyo, lahat, pati buhay mo. Mali pala. Kaya sabi ni Aleister Crowley, yung satanist niya, hindi mabanggit man lang ng mga Christian sa labas, hindi babanggit man. Kasi, boss ng mga satanist. Sabi ni Aleister Crowley, I drank and danced with faith,
I found myself in the morning, Lying in the my prop. awakening, kayakap daw niya Corpse. yung corpse. Bangkay. I danced and drank and slept all night with doubt. I woke up in the morning with a virgin. Yun. Narindihan mo ako? Ayaw sabihin ni Aleister Crowley, naging atheist, naging satanist, naging critic ng Christianity. Yung faith nyo, bangkay yan. Walang laman. Masisisi mo ba yan? Yung faith ng mga Christian naka-base sa faith. Faitholatry. Based on positive thinking. Walang laman. Naka-base sa lakas ng loob. Sa tradisyon. Sa pananampalatayang walang facts. Kung matalino ka, naintindihan mo yun. Di ba? Ba't ka maniniwala sa hindi pala totoo? Live in the dark, no? Oh, live in the dark. Buti kung existensya ka tulad ni Soren Kierkegaard. At least may pag-asa ka pa. Kaso, pag totally walang laman yung pinapaniwalaan mo, at halos lahat ng mga Christian gano'n. At yung mga theologians, walang laman yung kanilang faith. Bakit? Naka-base sa Bible. Ba't walang laman yung Bible? Kasi hindi gospel ang Bible. Ang gospel ay yung death, burial, resurrection, ascension ng Bible. So kung totoo yung sinasabi ko, lahat ng mga Christian ngayon sa mundo hindi mali. Napahamak. Pati yung pinakasincere, pinakamatalino Christian. Kung totoo yung sinasabi ko, at wala akong makita reason para hindi sabihin hindi totoo, sino naman tama? Hindi tayo. Ang problema ko ito, kung paano paniniwalaan yan. Ako? Kayo? Panghirap paniwalaan, Bob. Diba? Pero lagi ko sinasabi, kung si Billy ang sinugo ng Diyos, si Billy. At hindi ako, hindi si Manalo, kung hindi sino-sino Obama o kaya doctor sa theology, sasambay ka yan. Ibig sabihin, bibigyan mo ng priority. Sugo ng Diyos pala yan eh. Sino pala yung talagang tunay na sugo ng Diyos? Eh di yung Panginoon Jesus. Nasaan ang Panginoon Jesus? Nasa Holy Spirit. Nasaan ang Holy Spirit? Sa atin. Nasa inyo. Nasa atin. Sino yung dapat sambay ng mga tao? Bigyan ng top priority, iwanan lahat at susunod lang. Tayo. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Doon sa Luke 14, chapter 14, verse 26 to 33. Sabi niya, sino mang hindi namumuhi, napopoot sa kanyang nanay, tatay, kapatid, asawa, mga anak, sarili niyang buhay, at hindi magtatakwil sa lahat ng kanyang tinatangkil, hindi pwedeng maging anak ko. Alagad. Ni sa paraiso, hindi ka pwede. Nung mabasa ko yun ng araw, akala ko hindi Bible yung binabasa ko. Ganito yung si Jesus. Grabe yun. Akala ko ba, pinopromote niya yung panig eh. Grabe. Tapos mababasa mo ba? Hindi ako nagpunta rito para magdala ng tabak. Ay, ng kapayapaan. Ang dala kuha niya yung tabak. Ba? Kala ko peacemaker ito. Ba't tabak? Nag-iwalayin kuha niya yung ganito, yung pamilya, ganito ba? Ba. Ba't ganun? Siyempre, Catholic ako nun, di ba? Hindi ba? O siyempre, in fairness sa Catholic. Dahil ang alam nila, nabinyagan na. O pwede nang iwanan niya magulang kapatid kasi magpapare. O yun na naman ang problema. Mayroong tinatawag na faulty assumptions. Na pinresume nila na nung mabinyagan sila, Christian na sila. So yung kanilang pagpapare, pag-iwan, discipleship. No? Discipleship. Kung totoo yung nabinyagan sila, Christian sila, baka totoo pa yun. Yung discipleship nila. Kasi may Holy Spirit. Ang problema, pag nagsimula kang mali, kahit sa logic, wrong premise ka, mawi ka sa wrong conclusion. Yan ang mangyari sa Roman Catholicism. Kaya ang sabi ko palagi sa mga Catholic, huwag kayong ginto. Kababasa, kaaral, kapi-pray, baka sakaling makalaya tayo dyan. So, napakahirap yung akala mo, lumaya ka na, yung pala nasa bilong buwan ka. Pati tayo. Yung mapagkamala mong dumaan ka sa gospel, yung pala, dinahanan ka lang. Hindi naintindihan ba? Marinig mo na. Wala palang dating sa Oo, walang dating. Pagkamala mong gospel of God yan, yung pala. Gospel of Christ lang. Gospel of Christ lang. Ang totoo to. Kaya ang pagkamala mong gospel of Christ yan, yung pala, gospel lang na dating alam mo. Yan, yayaman ka rito. Maganda to. Papi, ayaw mo lang yung masama. Ayaw mo yung pamilya mo. Eh, natin, nabasa mo sa Bible kanila, layasan mo yung mga. Hindi, layasan mo yung pala, gagawa ka lang bago ron. Naliligaw ka lang. Walang committed ba, Bolo? Committed. Kung makakatwiran ka ba? Ang ibig sabihin nun,
Ayaw ng Panginoon yung kagaw. Pangangalog niya. Patay naman, nililinis mo lang ang Panginoon. At dahil ang church ang meron lang yan, yung church ang ano, yung bayan mo, yung obsession mo, yung passion mo, parang communism. Ang communism nagsimula, 17 people lang yan. Sa mamagitan ni Marx, ng philosopher. So, anyway, dahil sa paninindigan nila may mga araw, kahit isang sentimo lang, isa-save nila para sa partido. Iwanan lahat, pati girlfriend, boyfriend, asawa, para sa partido. Mamatay sila kung ginakailangan na lang sa partido. Yung 70 na yon, ngayon, 3/4 of the world, na-influensya nila. Si Jesus Christ, yung nandito, taksil pa yung isa. Doubter pa yung isa. Yung isa, denier pa. Pero dahil sa ilang disciple niyang yun, naging balong ng daigdig hanggang ngayon. Talk of the town, si Jesus Christ, bagaman naging peke ng alang iba. So, ako, isa ako sa mga produkto niya na ang alam mo talaga, dumaan sa proseso ito paniniwala ko. At ako, hindi ako manghinay kahit isa lang. Ano ba, si Pernan, ano ba, si Ray, ikaw. Kahit isa lang, hindi naman naghahanap ang Panginoon ng super marami, tulad naman ng religion dyan. Sabi ng Panginoon, isa lang yung totoo. Magdiriwang yung mga Anghel sa langit. At malapit ko nang sipahin itong nasa harap. Kilo kasi, totoo kasi lang yung Matatawa ko si ate mo. Ay, pala. Sorry. Hindi, audio kasi lang. Yan ang sinasabi ko. Yung gumagawa ka ng mabuti, sasara mo ng kapa. Okay lang yun. Ang mga Punching nagkaharap lang. sa Great White Throne, gano'n, gumawa ng mabuti, preach, etc. Sabi nila, di ko kilala. Mga gumagawa ng katampasan. Bakit? Di namatay. Di namatay. Pero back to yung Gospel of God, Rolly, anong Will of kaibahan God. na yan? Nung wala pa sinukoyperan mo ito yung share mo sa akin yan. Anong message yan? Yung pag dumaan ka sa Gospel of Christ, belo. Pag dumaan ka sa Gospel of God, heavy. Yun nga kasi yung pagkaunawa ko dahil nga, di ba yung kanina diniscuss mo rin, yung death burial ni Jesus Christ. Pagdating sa burial ni Jesus Christ, death ng Diyos yun eh. Kumbaga, Sandali, papakilala ko na si Rolly. Si Rolly, nakasama ko itong mamang ito, mga bata ka pa. Ha? Sa lahat ng larangan ng pagkikibaka sa Christianismo. No, di ba? Member ka ng ng church yan? finance. Hindi, Good news. Ano yan? Born again. Tapos, madaling salita, narinig mo ng preach, sumama ka sa akin. Kasi iniwanan mo na naman ako. Tapos balik ka na naman. Iniwanan mo na naman ako. Tapos balik ka na naman, di ba? Ayan. Di ba? Tama mali. Pero ba't hindi ka makalisalis dito? Ay, ano ko. Ay, hindi siya paniniwala ito. Alam ko talaga kasi, isang ko nung simulang... Nagturo-turo ka na, nag-preach ka. Alam ko siya At ang pandiling ka, naging choir leader ka pa. Mm. Kumakanta ka rin? Mm. Talaga? Pwede ba? Poging-pogi ka pa nun. Batang bata ka pa nun, di ba? Matikas na matikas ka, di ba? Kaya maraming naniniwala sa'yo. Okay, anong nangyari? Ba't gusto mo to? Hindi, kasi ang ano ko, kumbaga, dahil siyempre, dumaan din ako sa ibang mga religion ng gano'n, tapos lalo na nung pinalis Ano nga si Kuya Boyd mo? nung pinalis na ako na sa fine arts, di ba, tayo nagpapinalis sa fine arts na mag-aral. So, may pinagbasa din ako ng mga libro mo noon, na-find out ko talaga. No? Una, yung pananampalataya natin nun, hindi pa gospel eh. Kumbaga, Surrender. surrender pa. No? Pero doon pa lang sa puntong yun, nakakinakitaan ko na kaibahan. 1980s yan. Oo, 1980s, kaibahan na talaga ako na itong paniniwalang ito kaiba. Isa sa mga existing religious group, kumbaga. Sandali, iba ako eh. Hindi ako tulad ng mga pastor sa labas, may pagkabastos ako. Pinuputol ko yung tao mga nagsasalita para paralin natin ang isang invited evangelist scholar, doctor of cemento. Si Boy, di ba kaibigan mo si Boy ano? Hindi mo kalahin dito rin kay Babagsak. Boy, konting ano nga lang, inspirational to. Kahit i-discourage mo kami sa aking paniniwala. Mga mamaya napasubo lang kami. Discourage kayo yan. Hindi lang pwedeng i-discourage kayo. Kasi yung mga kayamanan mo dati, mayroon kang dating, ganyan. Mayroon kang grand, mayroon kang... ba't ngayon, nandun ka na lang at pinapapak ka ng lamok? Ba't naniniwala ka pa dyan? Hindi nga, talagang sa daigdig kasi kaya, kumbaga. Yung mga tao sa sa ganda ng buhok mo, ha? Okay. Hindi ko kasi dati rin kasi, ito kung magkakasama kami nga ni Rolly yan. Bago Kumbaga, yan, anong buhay mo? ay isang mula rin siyempre, mga tampay-tampay din, mga ganyan. Tambay lang, wala namang ginagawa masama.
Hindi ah. Huwag mo na akong titignan nun, talagang May tama ka. may tama. Ganun. Sige, sige. Ganun yung buhay ko, kaya ano. Sa Gordon Heights. Pero, Sa Olonga po. sa lang ako. So nakita ko yung buhay talaga, kumbaga, ano ko talaga Bakit ako pasmado ka? Ilan ang anak mo? Ayan. 13 ko yan, 13. Pasmado nga. Sige, sige. Pero malalaki na yan, malalaki na rin siya. Hoy, wala ka na. Ang galing kumanta ng mga... Ano sila? Mga marindi. Dahil kapatid na boys, yung mga tumitingin sa nung na nasa sabag, may pwede nang tumingin. Ano? Titig pa, titig pa. Ako na bumabaan eh. Alam isang kumanta doon sa Barreto noon, yung napakagaling kumanta, anak mo yun. Ano yan? Ngayon, kumakanta yun, diba? Sa Milenio. Sa Milenio. Sige. So yun nga kuya, kumbaga, isa na-realize ko na ang tao mamamatay. So yun po, pumasok kami ng religion. Siyempre, alam natin yun ang ano eh. Magkasama na kayo ng Rolling noon. Hindi pa kami nag-ano yan, nag-meet lang kami. Nag-ano nga dito kay ako nung kay Malyari. Dito pa ako nagpupunta yung noon. Baptist. Kay John Malyari ako Baptist. So yun, nakita ko, akala ko, yun na yung ano, Diyos eh. Siyempre, alam mo, pagka yung kamatayan, hindi naman tayo ano eh. So alam, nagsisi ka. Oo. Iniwan mo yung Sa kabila doon na akala mo siga-siga ka na, akala mo hindi ka mamatay. Pero pag dumarating ang araw na, pag naisip mong kamatayan, nagkakaroon ka ng takot. Oo, may takot. Talaga bang may Diyos, meron ka lang katiyakan. Pagsawa eh, tao. Oo. So yung mga ganun. So, yun. Eh, na ano ko, kala ko religion na may nag-witness sa akin. Baptist yun. So, nabautis po pa kami sa kanila. Hanggang yun nga, nag-meet kami ni Rolly sa kay Frank. Yun. Domingo. Pastor na kami, kumbaga, tuturo na kami nun. Oo. So, talagang totally, yung... At saka nakabihis kayo, no? Oo, talagang Hindi ngayon, Nagpa-Bible nung study dito, kami. Naging dugyot kayo. Kasi ano, no? Sige. Kaya yan, so nakita ko yung silang ganyong pag-asa kahit ako nun, parang nakikita ko yung parang palaka na sa ilalim lang ng balon. Na nakikita mo lang eh. O, teka na. Uy, sanay ako dyan. Nagtanig kami ng pecha, meron kami balon. Ay, palakati yung umaga ron. Anong nakikita So yung mga Christian ngayon, kumbaga hindi lang nag-iisip eh. Kumbaga wala lang sa kanilang Baka bumubungko na. makakalimutan mo, kapirasong langit. Kapirasong lupa. Yung nakikita. Oo, nakikita ng palaka. So masaya na siya doon. So parang ganun din mga Christian ngayon eh. Wag lang ako pumunta ng impyerno. Dito na ako, pwede na. Langit, pwede na. So yung ganun palang mga kaisipan nila, kumbaga yung mga yan, so maligaya na sila, kontento silang ganun. Eh hindi, sabi ko, siniloloko ko lang yung sarili ko to, parang ano, hindi ko ma-enjoy, kumbaga, kung ganito yung Diyos, parang mas gusto ko lang dito sa daigdig. Kumbaga, siyempre, sabi mo sa langit, walang beer, mga ganun, sabi. So nag-iisip ako, ba't ganito ako, ibibigay ko yung buhay ko, tapos nakikita ko yung mga kasama ko eh. Ang dating business nito, beer house. So yung buhay nila, kaya nakikita ko, ganun pa rin, dito pa rin sila sa daigdig, yung pag-aasa nila, yung buhay nila, ganito. Pagkausapan nila langit, kahit ako nung, kasi nagsishare na rin ako, hindi ganun kalinaw. So yun na nga, hanggang sa nag-meet kami ni Rolly, ganun pa nga. Inoperan pa nga kami ni Kuya Frank yan, dadalhin ko kayo sa seminar kayo sa abroad. Sabi niya, hanggang ngayon mga anak niya, doon eh. Maganda rin na layo nila. Maganda, oo. Magiging seminar, mag-missionary daw kami. At saka may pera niya. Oo. So hanggang isang araw nga, yun nga, na-imbitahan ka ni Kuya Frank sa ano. Malas nyo. So, yun, sa Bibles kasi meron silang yung business. Pero hindi ko pa naman gospel doon. Wala pa kuya. Parang tayo na matapang nga lang. Yun. So, inihanda na rin pala tayo ng Panginoon. Kumbaga kasi sila yung mga ano nila, yung takot sa tao, kumbaga sa simbahan, yung nakadis na nga natin rin eh. So yun nga, hanggang sa nag-meet nga tayo, nakita ko na mayroong plano yung Diyos sa atin. So yun nga, nung pinaalam ng Panginoon sa atin yung gospel, 1992. Oo, 1992. So yun, parang yung palaka ako na inalis sa ibabaw ng nakita ko, linaw pala, liwanag. So yun, nung binigay sa atin yung gospel, hanggang sa ngayon luminaw. So, yung mga Christian ngayon, kumbaga, kung makita lang nila talaga maging bukas lang isip nila, kahit sino ha, kahit mga atheist pa yan, o kung kahit sino pang mga ISIS yan, pag maging malinaw lang sila, pag pinakinggan nila ito. Isang tanong ko sa'yo. Dahil ang Panginoon ngayon nandito sa church, nagtatawang tao sa church sa'yo. Ikaw ba ang mamatay dahil sa church? Opo. Kasi nakita ko na po talaga yung liwanag, kaya nga nakontento ako sa ganito eh. Ikaw ba ang mapagod dahil sa church? Mamatay nga ako eh, papagod pa. Sweetheart, tanda mo yan.
So, mami, hindi ka lang babayaran. Walang problema yung kuya. Oo. Kaya Sige, saan kuya. ko ilagay yan? Kaya yun So, kuya na. handa kang magdusa, mag-torture. Kaya po ako nandito ngayon na natiis ko lahat to dahil Ano nga sabihin Panginoon. nila, inaapig kita, sinasamantala kita. Ay, hindi po. Bakit Balik na Diyos, siya umapig Ako sa pa nga. akin. Ako pa mamisa umabuti na ikinig na ako lagi. May isip ko ba, may tatawa ako. So yun kuya, sa ngayon nakita ko talaga maliwanag Lalo lang na... yung buhay dito. Ayun sa Opo. pinaka nagkakaroon sa amin. So yung pride ko na ano dati ngayon na, ay wala na ngayon. Kumbaga, na, Pag-ibig, ano yung pag-ibig sa'yo? Buhay ng Panginoon. ayun nga kuya, minsan nagiging, kasi subaybay naman tayo sa mga kamalayan. Minsan, naabuso natin yung mga kamalayan. Pero dumating sa punto na ngayon na, yun nga, bilang tao hindi ko kaya. Kaya naitanong ko nga kuya sa'yo, ano bang magiging, ano natin, tatawag natin, agape love o ano yung, kumbaga yung, parang kung halimbawa ng mga Christian na mga kapatid natin noon yung tunay na talagang wala lang sa kanila kahit pagpapatayin sila. Yung sa atin ba ngayon, kumbaga, katulad ngayon, matig na ka ba, okay lang sa'yo, yung mga ganun lang, minsan, dayain ka ba ng konting bagay, hindi ka na Maliliit na mag-react, bagay. parang hindi lang, parang papakita ba eh. So yun, kumbaga, ako nakikita ko kuya ngayon, dahil ang Panginoon sa atin, parang isang patunay yun na talagang hindi tayo taga-daigdig. Tagal lang. So isang ano yun, lalo na sa mga kapatid, siyempre yung mga konting bagay lang na walang ano yan. I-charge na natin sa Panginoon. Charge na natin sa... Basta na lang sa pag-ibig. Dati bang siga-siga si ano? Ay, gusto nyo, pasubukan natin. Hindi, Patrick, kung dating siga-siga, siyempre nasa kanya yung agape love, hindi ko pa napil pa makapanapak ng siga, gusto kumaroon. Kaya na maiintindihan niya ako Parang yung nasa kapitan na. Maiintindihan niya ako mararanasan ko naman yun. Sigurado, hindi ang gigibo. Pero paglabas mo ron, ewan ko lang. Sasama naman kita palabas eh. Pero Yung lagi mga talaga. ng kabataan kasi kuya, yung mga... Kasi na-influensya ka na mga pagkabataan Oo, mo, sa paligid alam mo. ano. So ngayon, Yung kapusukan Kaya nandito ngayon niya kasi hindi niya matiis yung mayor sa bayan. Anyway, di ba kami karanasan ngayon, di ba? Yung gospel na, iba na. So, kontento ka dyan, Noe. Sa karanasan mo yan. opo, ngayon, talagang, kumbaga, nakita ko nga kanina, sabi ko sa kanya, parang yung magulang na hanggat maliit pa yung anak niya, yung nagtatrabaho ka na narinig ko nga sa inyo kanina, para sa mga anak niya. Sa atin din ngayon ako, ganun ako ngayon sa Panginoon na hanggat wala pang bagong katawan, hindi tayo pwedeng ano, yung Diyos ang gagawa talaga para sa atin na wala tayong magagawa. Amen. Hindi siyang ano. So, sa pagdating ng Panginoon, nag-aantay ka pa. Ay, opo, lalo ngayon. Siyempre, kapag yun naman pong ano natin talaga. Dahil ang Panginoon nga, katulad nga, Hindi kaya tayo kulto? Hindi ba eh. Kulto. ano kulto? Mga kulto kaya kasi, ang intindi ko, talagang hindi yan eh. Sa ating kuya, tayo pinakamalaya eh. Tayo lahat, hindi naman inaano yung sinosoppress. Alam ko kasing kulto kuya, yung mayroong talagang isang kaus... Surprise sila. Dinidiktahan. Oo, dinidiktahan ng isang ano, leader, isang tao, isang doktrina na yun. Kulto tayo, ba't kano? Didiktahan ako ni Bill eh. Joke lang yun. Hindi kaya sa atin malaya, hindi tayo ano eh. Oh, sige. Tayo ano, kaya patay ng Hindi dito. sabihin dito. Dahil sa habag ng Kita Panginoon. mo naman dito ah. Dapat akong bossing eh. Kaso madalas ako yung... Di ba? Amen, Bill? Kaya yun, kaya talagang kumbaga swak na swak tayo ngayon sa Panginoon. Love. Buhay ng Panginoon na dati sa ating nung katak-isip lang dito bro. Pero makikita pa natin sa mukha. Sa alam ko, Rolly, kaya yung iba rito, hindi makarisalis kahit hindi naman tayo mayaman. Kasi nakita niyo yung karanasan nito. Oo. Nakita niyo talaga. Gawa talaga ng Panginoon. Hindi tayo na eh. Hindi tayo Tayo-tayo na. Oo. Talagang tayong pinili. Inog sa puno. Oo, pinili tayo ng Pili Panginoon. na pino pa. Kasi nga po, pagka tayo tao, Kaya mga kapatid, ilabas na nyo yung mga ano nyo, yung mga boloy nyo. Dahil natapos na yung pastor natin at gagawin natin, papatayo tayo ng simbahan. Love gift. Sige, well, thank you. At prova ko na, bakit hindi kita sure Kaya na paliwanag mo muna yung malakay ano. Ayan, bakit hindi siya si Boyan. Marami nang ginahalan na rin. Ano? Diyan pa rin, ha? Lalo na ikaw. Lahat yata. Pati purgatorio yata, galing ka na eh. Diba? Lahat na ng buhay sa Manila.
Pati sa Panginoon, di ba? Yung mag-preach ka lang. Pinasok mo yung mga simbahan. Preach ka sa labas. Natutulog ka na lang sa kalsada, di ba? Wala sumusuport, di ba? At ginawa mo yan. Wala lang siyang paniniwala. Ganda ka mamatay. Mamatay ka pa ba? Hindi na. Ay kung mamatay ka. Okay pa. Okay pa rin. So, Ryan, anong tanong isang topic? Tatay mo, kaaway mo yun. Pero mahalin mo yung kaaway mo, ha? Kung paano yun, alam ng Panginoon. Yung mga ipakita. Hindi ko namin papayuan kasi hindi namin alam kung ano yung nangyari talaga doon sa inyo. Alam mo yan. May edad yan, kakasawa ka na nga eh. Tama? Okay. So, wala kang question. Si RC. Anong taras? Samantalain mo na. Anong tanong mo? Rapture niya. Kaya na. Lahat na. Sige, iyak mo na lang yun. Ging, anong hindi maintindihan? Gospel of God? Uupo po ulit ako. Nawapo ka na Hindi mo naman. maintindihan yung Gospel of God? Naintindihan ko, Dad, yung sa ano lang po, yung tinatanong po kanina ni Papa, yung tungkol po sa katulad po namin na na halos lahat kami sa family is nagdaan na sa gospel, magkakapatid na. So parang ang naging struggle po naming family is yung kung paano po kami dapat as family and as magkakapatid mamuhay. Kung paano maging isang pamilya na at the same time Isang magkakapatid. spirito pa. Ganun. Okay, ganito yan. Maparang na Di ba may nanay, may tatay, no? may mga anak, may mga apo. Di ba sabi ko sa inyo kanino, doon set up ang mga pagtitipo na yung ang pamilya larawan ng pamilya ng Diyos. Kaya merong authority, alam ba, sa gobyerno. Di ba sabi sa Bible, obey authorities? Di ba sabi sa Bible, wives, be subject to your husband, and children, obey your parents. Ang dahilan kasi, di ba sa inyo, no? Sa inyo. Si papa nyo, ang nilalarawan niya authority. No? Si Mama Grace, siya nilalarawan niya si Jesus Christ. Sabi sa Bible, siya nilalarawan niya ang church. Bagamat pareho silang may Kristo, magkakapatid na, di ba? Pero ang kanyang role dito ang role ng Holy Spirit sa buhay ni Papa nyo, authority, magulang na nilalarawan si Kristo, siya naman ang church. Kaya sabi ni St. Paul, di ba, sa Bible, wives, so wife, be subject to your husband. Ibig sabihin, para matiyak ni Grace na siya sumusunod sa Panginoon o dumaan sa gospel, ang buhay niya, ang Diyos, ang Panginoon Jesus, siya susunod doon sa role ni Kristo na buhay niya na nilalarawan yung church, na nagsasubject kay Fernan ng nilalarawan Jesus Christ. So kahit hindi tapat si Fernan sa pamumuhay niya bilang husband, ba, mabagsik siya, ang ganito siya, parang hindi yung magulang ba? Si Grace, kung gusto niya makatiyak na talagang dumaan sa gospel, in spite of, na hindi ka galang-galang, halimbawa lang, si Fernan, mahalin pa rin, maging subject pa rin siya. Pero except, no? Pag nag-intervene na yung church, kumbaga, as para sa barangay, okay lang sila, pero pag nag-intervene yung municipal court, o kaya yung regional, o kaya yung national, ibang usapan yun. Parang sa gobyerno, di ba? Nagdemanda, ay ibang usapan yan. Ibig sabihin, pero ang normal talaga sa bahay, si Grace, kaya magpapasa ako kay Fernan kasi ang Panginoon na buhay ni Grace ang role, babae, nilalarawan yung church. Si Fernan, ang kanyang tanging paraan para may pakita niya na naniwala siya sa gospel, na nasa langit, binigay yung Panginoon Jesus. Siya ngayon, ang role niya si Jesus Christ. Ibinigay ang sarili ni Kristo sa church. So si Fernan, para makita niya sarili niya, talagang totoo siya, tumaas sa gospel, mahalin niya si Grace ng walang kondisyon. Ako niya, na parang siyang laging sweet 16. Sweet 16. Hindi Erosly, kundi Hindi daw sa agape lang. Hindi Yun ang ibig sabihin walang kondisyon. Dad. Hindi, mahal niya si Hindi Grace. love. Hindi dahil Bilang asawa. hindi dahil sa dati, mahal natin kasi maganda, marahil wala na yun. No? Pero lalo niyang mahal ngayon si Grace kasi nga, wala nang kondisyon. Diba? Ako niya, yun ang kanyang paraan para patunayan sa Parang sarili kung niya. dati nanligaw tayo, kaya minahal mo, attracted ka kasi. Ano lang yun, eros lang. Physical lang yun. Ang agape lang, napakataas.
Ang pag-ibig yan, yung God's love. Nakuha niyo na? O, bilang anak naman, anak. Halimbawa, si Ging, Norin. Norin. Gusto nila matiyak na sila sa Panginoon. Kasi madali sabihin yung dumaan sa gospel. Matay na ako nilibing ang memory niya. Pero ang gusto niyo matiyak. Ang Panginoon alam na kayo, ha? Kilala niya kayo. Ang hindi niyo kilala ay sarili niyo. So para makilala niyo yung sarili niyo, dumadaan tayo sa tinatawag ng pagsubok. At ang pagsubok, dumarating yung halimbawa, si Ging, nakatira yata siya sa banyo? Lima lang, nakaiwala yan. Pero kung nakatira, subject pa rin. Doon sa authority ng magulang. Diba? Okay? So sige ngayon, para matiyak niya na talagang dumaan sa gospel, ang role niya, anak. Nanganak, gumagalang, nare-respeto, at hanggat maaari sumusunod sa magulang. Okay? Kay Grace at sa papa niya. Ay, hindi niyo, hindi para maligtas. Kasi ligtas na siya. At ang role ng Holy Spirit sa buhay niya ay anak. So yung tungkulin ng Holy Spirit sa buhay niya bilang anak, para matiyak niya na talagang sumusunod siya sa Diyos Ama, susunod siya sa authority na nagre-represent ng Ama. Sa pagkakataong ito, Grace at saka sa Fernan, wife, husband, lumalabas Kristiyon, ito yung Ama. Okay, nakuha niyo? Yan ang protocol. Yan ang order. So pagka gano'n, kahit hindi kasunod-sunod, si Grace, kahit hindi kayo respeto si Grace, assuming, as for the sake of argument, ang paraan lang niya ni Ging, para patunayan sa sarili niya, para magkaroon siya ng extreme joy, peace, contentment, assurance na ligtas siya, mahalin pa rin niya. Galang pa rin niya yung mama niya. Kanya? Mami, iba naman kaso yung kaso yun. Abalikan kita dyan, iba pang yan. Pero itong mga to, independent to. Sina Norin at saka si Jeff. No? So meron silang sariling pamilya, nakaiwalay sa magulang. Dapat sana yun ang ideal. Nakaiwalay sa magulang. Kasi padre de pamilya na yun. Parang si Fernan at saka ito. So ngayon, ganun na naman. Ito nilalarawan ang church. Nilalarawan si Jesus Christ. So ito, magmamahal ng walang kondisyon dito. At ito naman, magsasubmit ng walang kondisyon kay Jeff. Parang ang Bisaya. Tubulo mo. Sabi siguro, depende. Nabasa niyo daw. Nabasa tayo na sa isip. Yun ang idea. Hindi ko sinasabing ganun tayo lagi. Pero kahit hindi tayo ganun lagi, basta nasa church kayo, ligtas ka. Ligtas ka. Nawawala lang yung reward natin, nawawala yung joy, yung peace, yung contentment, pag hindi sinusunod yung ganung protocol sa church. No, pag may complain kayo, doon papasok yung church. Diba, may local church kayo doon, diba, yung may base yan, may church. Pagka, halimbawa, laging inaaway ka nito. Hindi. Okay, ikaw naman sumisimple. Diba? Mga ganun, diba? Pinag-uusapan yan. May ang church na, korte yan. Ang church, gobyerno yan. Sabi nga ni Paul sa Bible, pag may sigarat kayo, may tigay pagkakaroon. Huwag kayong pupunta sa barangay. Huwag kayong pupunta sa korte. Ayusin yung kayo yan. Kasi korte. Ganun tayo. Kasi iba na tayo eh. Ito lang tunay na gobyerno. Ito lang tunay na dapat tayong pamarisan ng mga tao sa natin. Sila kasi, umisa na pepeke na yan. Kasi they are under the presumption na sila yung mga tunay na Christian. Dito tayo yung tunay na Christian. Kaya pag sinunod mo yung yung ganyan, napakaganda ng pag-ayos. Napakayos. Napakasaya nyo pag nagkakasama kayo. Kasi merong respeto sa isa't isa, may paggalang, may kunaman. Hindi faith. Yung faith, ano yan eh, mangyari lang yun. Iba pala. So, ano bang tanong? Yung good deeds sa agabi lang. Magandang tanong yan. Good deeds mo na, bago yung agabi lang. Sandali. Kaya ayaw ako ng Panginoon nasa ngayon. Pamuhay yung good and evil kasi ganito. Mula sa Garden ng Eden hanggang ngayon, ayaw ng Diyos yun. Kasi, nasabi ko na sa inyo kanina, yung ating old sinful nature, evil. Yung ating old sinful nature na Adamic, sinful, Satanic, sinful, body, soul, spirit, kasi nabana natin kay Adam yun, tsaka kay Satanas. Yung kay Adam, good and evil yun.
Okay? Good and evil. Yung kay Lucifer na Satan, good and evil din. So kayo, ako, dati, merong Adamic, Satanic nature. Adamic, gumagawa tayo ng good and evil. Secular yun. Ha? Mag dito. Secular yun. Ibig sabihin, hindi religious. Diba, nasa school tayo, gumagawa tayong mabuti, masama. Minsan tayo sinabi ng teacher na good. Sabi sa atin minsan, evil ka. Di ba? Yan lahat yun ay Adamic, sinful nature. In-explain ko lang sa inyo kung ano yung sakop ng good and evil na body. So, secular. Pag sinabi secular, hindi religious. Sa bahay, sa school, sa politika, gobyerno, business, lahat secular. Meron tayong ginagawang mabuti dyan at masama. Puro evil yun. Okay? Naliwanag ba? Now, sabi nga ni Boy kanina, na-realize yan, namamatay ang tao, ganyan, may buhay sa kabila, so naging religious ka. Bigla ka ngayong na-interest sa Bible. Basta ka, yan, Muslim ka, o kaya, gumawa ka ng mabuti for the sake of your religious belief. Ayan. Yung ginagawa mong yan, kahit pastor ka pa, pare ministro, satanic na yan. Kasi religious na yan. Kumbaga, ano na yan? Beyond life na yan. Okay? Hindi na science, philosophy, mathematics ang usapan. Ang usapan dyan, theology, religion, etc. No? Supernatural. Yun. Kinaklasify ko to kasi may tanong ka. Good deeds at saka yung agape love. So good deeds muna tayo. Lahat ng ginagawa ng tao nung wala pang Panginoon sa kanya, good, evil. Pero lahat ng yun, evil. Aliwanag ba? So lahat ng kapitbahay nyo na nabisa, lahat ng tao mong daigdig, evil. Pati yung pinakamabait na tao, evil. Mabuti siyang politiko, mabuting ama, evil. Masamang politiko, masamang evil. Okay? O ganun din naman doon sa pare, pastor, ministro, sakristan, evil. Di ba? Kahit good ka pa, kahit napakasinsir ka, dami ibigay ang buhay mo. So, evil pa rin yun. Paliwanag ba yun? Yun ang lumang nature. Kasama yung good deeds na tinutukoy ni Jeb doon. Evil pa rin yun. Bad pa rin yun sa Panginoon. Punta tayo sa second level. Yung puro good. Yung good na yun, may bagong nature na Adamic at saka Luciferic. Body, soul, spirit, innocent. May good pa rin dyan at saka potential na evil. Si Adam, good. Nung hindi pa nagkakasala. Kaya lang, mami-mami, evil na. Okay. Good deeds yun, di ba? Si Lucifer, good. 6,000 years. Mami-mami, naging Satan. Evil. Okay? So, ayaw ng Diyos yung evil. Kaya ayaw niya tayong magmamado. Kasi lahat ng gagawin mo doon, may potential na maging magyayamang ka doon. Magyayamang ka. Yung mga born again sa labas, kadalasan doon nag-operate. Kahit di pa sila dumadaan doon sa pagkawala ng kanilang evil nature. Di ba? Yung new nature daw, yung new nature ang gumagawa. Kailangan pag-imanin yun, pag-educate yun, gumawa ng mabuti doon, bawal. Yung good deeds doon. So ano lang, isang valid lang yung yung good deeds sa kanyang agape love. Dito sa Pentecost. Pagka alam mo nang hindi dapat ipamuhay yung good at saka yung evil, at kailangan alam nyo yun, kasi every time na kahit saan tayo naroon, yan ang pinamuhay. Huwag ipamuhay yun, hindi ka mararapture dyan. Okay? Ang ipamuhay dyan ay yung presensya ng Panginoon, yung Holy Spirit, ng role na yun, yung Diyos Ama, saka si Kristo, ang buhay natin. So doon lalabas kayo ng agape love. Ang agape love, hindi nag-emanate doon sa body, soul ng Diyos. Sa body, laman. Doon sa soul, law. Hindi tayo pang paraiso. Hindi tayo para mamamatay pa. Hindi lang gusto nyo. So, kailangan talaga huwag tayong umuwi doon. Pamuhay natin ng Diyos Ama. Through Christ. Anong ibig sabihin nun? Agape love. Ito papasok yung tanong mo. So, ang agape love, yun nga, yung kanina pa natin na-explain. Nagmamahal ka ng walang kondisyon. Kahit na ano mangyari man, hindi dahil mahina ka. Weak ka, kaya hindi ka lumalaban. O kaya, ano ka lang, yung binubuli ka. At tanggap na tanggap mo kasi karapat-dapat ka. Hindi yan. Power under control yan. Power under control. Superman ka yun ito. Nagstall pa. Naiintindihan mo, kaya hindi yung pinapatula kasi putong lupa lang ito. Walang match. Pacquiao at saka batang maliit. Ganon ang feeling ng may agape love. Naunawaan niya lahat. Kaya natitiis niya lahat. Kaya hindi siya nagkikip ng record sa prom. Kahit na pagtaksilan siya,
Kahit na yung gawa siya ng masama, naiintindihan niya. Hari siya. Kung nagpapanggap lang na tao sa daigdig, hindi niya makapatulan niya. So pagka nagka-match mo na yan, yung sabihin, pinatulan mo na yan, yung sabihin, pumapatol na siya sa level niya, parang ang sira na pumatol siya. Di ba may kasabihan? Patulan mo, sira yan. Tama mo pa sira. Gano'n. So pagka alam mo Diyos ang buhay mo, meron kang parang superiority complex. Meron kang high self-esteem. Ay, so much, so hindi yung pinapatulan. Itong mga nangbubulo, itong mga nagmayabang dito, mayaman doon, makalamos. Wala na, kasi napakataas mo. So, pag hindi ka sports, hindi ka surrender, biglang babagsak yun. Nakakalimutan yung posisyon. Kamaya-maya, chinichismis mo na. Kasi naingit ka na. Kamaya, inaawal mo na. Ay, ano naman niya? Ito ang bunga ng laman. Ang bunga ng laman ay inggit, galit, pot, walang pagpipigil sa sarili. Kaso, lilipangin naman sarili mo. Walang taros sa pagsasaya. Hindi ka pa kontento sa ano. So, simple. Pupunta ka pa sa Baguio. Hindi naman tigaran si Jeff. Pinipilit mo tigaran si Jeff. Tigalangin na si Jeff. Joke lang. Tigalangin ko talaga dapat. Ayaw sabihin. Yan ang totoo. Tigalangin na si Jeff. Ang nandito ay Holy Spirit. Kahit sa inyo, kontento yun. Wala, nakuha niya. Although, yung church ngayon, dapat magpatotoo. Ang patotoo niya, dahil ang Diyos ay God of Order, siya magre-represent ng beauty, ng wealth, etc. Yan ang dahilan, kaya tayo nagtatrabaho. Yan ang dahilan, kaya quality dapat ang trabaho natin. Kahit gaano kalit yung resources natin. Kasi nga, ang tanging may naiintindihan na lingwahe ng mga tao sa daigdig, yung nakikita. Sabi nga, example is the best sermon eh. Yung lalakad ka dyan, yung low profile ka, walang proud look, kahit na meron ka, parang wala, kahit na matalino ka, parang simple ka lang, wala lang, diba? Diba? Pero alam nila, may buwahan. I mean, hindi nila alam, naglalakad yung Diyos, si Kristo dito sa lugar, sa mamagitan. Mami-mami, tatanong sila, ba't ganyan si Perna? Ba't ganyan itong pamilyang ito? Saya-saya. Ilang beses na, dumana si Yolanda, dumana si ganito. Ba't nakangiti pa rin sila, mababasa mo sa chat box. Praise the Lord, hallelujah. Ay, ang sarap ng baha. Baliktad eh. Baliktad na sila, ang sarap ng baha. Ngayon yata. Ibig sabihin, hindi pa tayo. Hindi dahil malakas lang ang loob, matapang, matalino, educated. No, patay na yung loob. Dampay lang yung buhay natin. Hanggat hindi tuwarte yung Panginoon, lahat ng gawa ng Panginoon na yan, ang nagkikinabang tayo. So, huwag panginayangan yung gawang mabuti. Doon tayo nagkika ng Diyos, yung gawang mabuti. Kahit kanino. Kasi ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, may karampatang ground. Nung mawala yung corona kay Miss Colombia, di ba? Napunta kay Waltzbach. Ako, alam ko, yung Waltzbach, nagbabak-bak-bak. Ibig sabihin, di ba nakakagulat yun? Miss Universe, Miss Colombia. Minutes yun, 2 minutes yan. Mami-mami, iba na. Ha? Binigay kay Miss Philippines. Saka ako, nung nangyayari yun, parang kami Kasi nasa Bible yan. Hindi yung Miss Universe. Yung Revelation chapter 3, verse 11. Anong sabi doon? Behold, I come quickly, sabi ni Lord Jesus. Hold fast what you have. Hold fast what you have. And don't let anyone remove your crown or steal your crown. Lumabas si Miss Universe. Nawala yung crown sa kanya, binigay sa Miss Colombia. Inalis yung corona kay Miss Colombia, ibinigay sa Miss Philippines. Sa akin, hindi naman sa mapamayin ako, pero Pilipino ako bilang tao. At dito uling araw, ang alam ko, binigay yung gospel sa atin, sa mga Pilipino. So, something to think about, di ba? Ang Christianity, dati kong pinalalagyan, Spanish, American, na nilalarawan ng Latin America na si Miss Colombia. Sa totoo lang, inalis ng Panginoon yung corona sa kanila. Nitong nakaraang araw, ibinigay kay Arcel. Ibinigay sa inyo ang corona. Ang corona, dalawang ibig sabihin. Isang salvation context na meron na tayo at saka reward.
Sa atin ngayon, dahil meron na tayong kaligtasan, pasalamat sa Diyos dahil sa Gospel, dahil sa Holy Spirit. Ang tinatrabaho na lang ng Holy Spirit ngayon, reward. Ang tawag sa Bible, crown. May crown of joy sa mga nag-witness, nag-preach, nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. May crown of life sa mga martyrs for Christ. Kung kahit na anong gawin, anong mangyari, kahit na inaantok na, kahit na hindi pa natulog alauna, tapos nagising na 4. Nagigiba ka! No, napakahirap kalabanan niya. Pwede bang labanan mo si Pinoy? Huwag lang yan. Yung antok. Hindi kayo tinutugay ko ako. Kasi antok na antok ako. So yung mga martyrs ng ano, napilatay sa gitna ng arena, di ba? Kumakanta pa. Yun, may martyrs. May martyrs, crown. Ibig sabihin, crown of life. Baliktad eh. Death, tapos naging crown of life. Kaya kayo, dapat taglayin yun. Kayong mamatay. Ano nga lang sa Panginoon. Pero huwag kayong magpapakamatay. Huwag niyo hanapin yung death na yun kasi namatay na nga kayo. Just in case, itulad ng Panginoon, tanggapin kasi meron kayong crown of life. Ano pa? Marami. Halimbawa, crown of righteousness. O, ito ang pakinggan niyo. Alam niyo ba ba't meron kayong gospel ngayon? Itong ganito. Sa kahantay. Sabi sa Bible ni Paul kay Timothy, yung paghahantay sa Panginoon, ang resulta niyan, crown of righteousness. Putong o korona ng katuwiran. I-explain ko. Sino bang katuwiran mo mag-o? Sino bang katuwiran niyo role? Sinong kabanalan mo? Anong nakikita ng Diyos na lisensya niyo para tanggapin niyo? Select the best answer. Yung bang katuwiran ni Kristo, katuwiran mo, katuwiran ni Lucifer? Katuwiran ni Kristo. Kailan nangyari yun? Nung paniwalaan mo initially yung gospel. So, tingin agad sa atin ng Diyos, hindi yung luna, hindi yung bago, kundi ang Panginoon Yesus. At ang katuwiran ng Panginoon Yesus, sa kabanalan niya, nakikita na sa inyo. Right? Alam niyo kung kailan nangyayari yun? Pagka kayo sabik sa pag-aantay sa Panginoon. So, itong church na to, for the last 23 years, ugali natin. Kasi ang Holy Spirit ng buhay natin. Yung nag-aantay sa Panginoon. At every time na mag-aantay tayo, major na pag-aantay, tulad ngayon, itong nakaraang tayo, without you knowing it, kasi hindi naman kayo nag-aantay, di ba? Ang nag-aantay, ang Holy Spirit. Ay inaantay nyo, Noche Buena. At saka, Buena noche. oh, ang totoo, sabi sa Bible, although we are not faithful, He remains faithful. So kung talagang Holy Spirit ang buhay natin, at siya na nga, kahit hindi tayo faithful. Hindi excuse siya, pero ganun pa man, kahit hindi tayo faithful, ang Panginoon, ang buhay ng Diyos, nag-aantay para sa atin. Anong resulta nun? Crown of righteousness. So, kada yung story sir, sinong buhay natin ngayon? Oops, hindi lang si Jesus Christ. So, nakikita ng Diyos na sa langit, ang katuwiran nyo ngayon, double. Hindi lang kay Kristo, hindi dahil naging mabait kayo. Okay, hindi na kayo nagbubunga nga dyan. Okay, hindi, dahil ang katuwiran ng Diyos ang siyang sumatin. Alalahanin nyo, lahat ito by faith. Romans 1:16-17, the just shall live by faith. The more na naunawan mo to, lalo kang babay. Lalo kang hindi na maninigaw. Hindi ka na sisinghal dyan. Hindi ka na magmumurmur, kaya bubulong-bulong dyan. Diba? Pag hindi mo ka ito, bubulong-bulong ka. Kala ko ba, Jesus na yun. Kala ko ba, hindi na kami, kala ko ba, ba't kami binaha? Ang ganon, yan. O kasi, ang ibig sabihin, hindi ako sport. Hindi ang Panginoon ang isang nalulugi ka kasi hindi nagre-register sa langit. Ang gumagawa sa'yo, sarili mo, wala, ay, ang kala ng Diyos kasi hindi naman ito ganyan. Aningin mo mamihayan. So, naiintindihan nyo siya, sabi ko, ano? Kaya wala tayong dapat sayangin. Panahon. Halimbawa, kung may oras na ito, anong in-exercise ko? Yung gift of preaching, yung gift of knowledge. Pero kung ngayong oras na ito, hindi ako puspos. Wala. At linya ko na lang, ano ba, yung parang... Naging habit. Oo, naging habit. Na pag tinanong niya ko, alam ko lang siya. Kaya lang, hindi ako kontrolan. Wala rin ako rin. Buti pa kayo. Na nakikinig, puspos kayo. Pagdating doon, nakatulala ako. Ba't kayo merong rewardo ganyan? Ako wala, kayo meron. O, nga niyo, kaya kailangan talaga, kanya-kanya na to. Kanya-kanyang tali. Kanya-kanyang gipunan ng kayamanan. Kasi pagdating sa BEMA, ang ibig sabihin ng BEMA, Judgment Seat of Christ sa English. Greek terminology, nakuha sa Olympics.
Sa Olympics, di ba, pagkatapos ng laro, dadalhin yung mga winner doon sa BEMA. Ang nakakuha ng mga Olympics. Ilalagay sila doon. Second runner-up, first runner-up. Di ba, gano'n? Tapos, lalagyan na yan. Silver, bronze, etc. Di ba? Bronze and silver, gold. No? Pagdating sa BEMA, di ba, nagkaroon ng transformation yan. Resurrection, transformation, rapture. Yung 7 years na yun, na iira sa daigdig, bago yung millennium, doon tayo bibigyan ng reward. Ang tawag, BEMA, bago yung marriage supper of the Lamb. Na ang celebration, 1,000 years. So yung BEMA, harap tayo lahat doon. Alam yung tanong sa inyo doon? Sa may titimbangin doon, pati ako, you will be judged, sabi sa Bible, according to what you have done to the body, to the church, to the body of Christ, to the body of God. Sa Iglesia ng Diyos, sa kay Kristo. Kayo. So ano man ginawa kasi natin sa ating kapatid, ginagawa natin yun hindi sa kapatid. Ginagawa natin kay Kristo. At ano man ginagawa natin kay Kristo, kasi si Kristo ang buhay niya, ginagawa natin sa Diyos Ama. Ako nyo? Kaya nung isama si Jesus Christ yung 10 commandments, yung lahat ng commandments, dalawa. Love God above all and love your neighbor as you love yourself. Nakasamayan ni Kristo itong ganitong lecture. Na pagka minahal natin yung kapatid natin, ang minamahal si Jesus, yung buhay niya, yung si Yahweh. At ang minamahal pa rin natin yung magsuko kay Yahweh, o kay Jesus Christ, ang Diyos mo. So, kapag ginagawa mo yun, at ang gumagawa ang Panginoon, ano nga makukuha mo sa BEMA? Ano makukuha nyo? Kaon, o pera, o ano? Lahat. Sa anong klaseng ground? Righteousness. Ano yung righteousness? Kanino righteousness? Jesus? Anong resulta nun sa kaso ni Kristo? Nung bigyan siya ng reward ng Ama. Alam nyo ano? All power and authority in heaven and on earth has been given unto me. Sabi ni Jesus by the Father. Alam nyo kung anong bibigyan ng power and anong bibigyan ng nakayamanan sa inyo? Dollar? O Universe. authority? Power of authority. Kamunti ka na magkamali. Hindi, universal. Ang universe, pera. Ay, yun ba yun? Pera, universe na yung tao, puro pera yan. Lupa kasi yan. Authority, mas Ang ibibigay sa inyo, higit pa rin. Yung pwede nang gumawa ng lupa, ng tao, ng universe, ng daigdig. Ano yun? Power and authority. Kapangyarihan at karapatan na kamukha ng sa Panginoon na binigay kay Kristo, yun ibibigay sa inyo. Let there be kayo. Let there be kayo. Bakit? Kailan pwede yun? Eh kasi yung universe, mapupuno yan. Yung pangalawang universe, pangatlo, pangapat, pang-apat na 4,000, pang-4 na 4 billion na universe, mapupuno yan. At tuwing magbabago yun, kayo ang gagawa ng tirahan ng mga tao pa. Kamukha ni Kristo sa inyong heaven. Na-imagine nyo yun? O eh, wala kayong ganong kapangyarihan. boring ang buhay dito sa langit. Kwenta. Eh kasi ano ba? Nanonood na lang sa mga gumagawa ng Kaya walang kwenta sa iba yung usapin niya ito. Kala nila, Bible study tayo. Kailangan susunod nating meeting. Sinong choir sa atin? Anong kakainin natin ano? Ay, bawal yung ano. Bawal yung ginuguan. Bawal yung... Pati pala yung balot, bawal. O dito walang bawal ha. Bawal dito yung hindi masarap. Ang ibig sabihin dito, Rolly, kung naiintindihan lang ng mga tao at saka ng mga Christian, kung anong makukuha mo dito. Yun na lang minimum, yun na lang minimum. Minimum na eh, paraiso. Marami sa mga batang ito, hindi pa ganong mayapil. Oo, hindi Kasi pa. wala pa sila Kasi yung bata pa eh. arthritis, diabetes, Wala cancer. pa silang diabetic. Pero pag ganito na yung itsura mo, Rolly, ha? Mamatay ka na. Amoy lupa na tayo. So, lalong sumasabit tayo. No? So, wala nang sakit, anong ko, wala nang tatanda, wala nang sisirang ngipin, wala nang mga kalbo, wala nang yung pag-iisip sa umaga. Masakit ang dito mo. Sipin mo isang araw, bigla kang makawala na sakit. Parang naka-drugs. Sino nag-drugs sa inyo? Pero huwag kang magsisungalin. Gamot. Ha? Pero, Papa, huwag ka daw magsisinungaling. Mariwana lang ako kanina. O sino yung nagiinom-inom sa inyo ng araw? Batang-bata mo pa. Pagpati porn. Porno. Buti tapat ka. Mamaya saksak. Mamaya
Pinagmamalaki mo pa. Siyempre, ha? O sige, ganito. At least hinayag mo na. Galit salita, pag naka-drugs ka, di ba? Ay, kayo. Pagka nakainom ka, yun tama lang. Yung naka-morphine. Diba, nung sumakit yung ano niya, kidney niya. Page 6 pa ako. Porno na. Dinala ko sa doktor, hindi talaga makuha sa ano. Sa gamot. Morphine. Sandali lang. So, sabi, ayun yung mga... Kaya ka na, oo. Wala mo, ano. Sumakay sa sakit. Kanina, binubuhat-buhat ko ngayon eh. Naka-morphine. Kasi yung lang matalag eh, pag grabe na yung sakit. Ayun, yun, gano'n. Parang gano'n. Parang gano'n. Kaya sa Bible, sa Ephesians 5:18, sinabi ron, huwag kayong magsinom ng higit. Ano magsom? Kundi mga puspos kayo ng Espiritu Santo. Hindi alin tulad yung ano, yung kapuspusan, yung surrender. Sa lasing. Sa lasing. Yung medyo matabi lang dila, no? Takot. Matapang. Matakot. Habang nga. Pagkalalaki mo. High blood. Ibig sabihin, wala lang. Wala yung pain eh. Saya. Di ba pag nakaya mo lang yung pain? No pain. Mga drugs. Nalalasan yung pain. Nakapagdaan ng pakiramdam, di ba? Parang ganun. Yung wala nang sakit, wala nang luha, wala nang wala. Hindi ilang oras lang yun ha. Forever yun. Forever. Pagpalindi ng palindi. Ewan ko kung yung concept nyo sa eternity, pero may bago misa, kaya kayo hindi interesado rin. At ang interest pa rin nyo, yung pag may sakit, doktor. O kaya yung... Kaya puro masarap na pagkain, malamas marap. Pero ang dahilan kasi nga, mangmang tayo doon sa kabila. Hindi alam po tayo yung ano po. O kaya dapat yun ang pag-usapan lagi. Dapat, ano na yun, hindi na pansin yun. Para bang pumasok ka sa isang kumpanya, trabaho, punta ka sa Arabia. Para naman isang nagpunta pa kayo doon, tapos pagpunta nyo ron eh, trabaho. Pag pinagsabusapan na yung sweldo, ay huwag niyo pag-usapan yung sweldo. Mapusap. May bonus pa rin, ay huwag ko na sasabihin niya. Tapos magtrabaho lang tayo, araw-araw, oras-oras. Sige, trabaho. Normal ba yun? Ha? Normal ba yun? Kaya ka nga nagpunta ron eh. Para kumita, para makatulungan yung mga mahal mo sa buhay. Ma-enjoy mo. Tapos hindi Para ma-enjoy mag-usap. din. Ay, sayang bang usapan? Tuwing sasabihin, ay, yun. Di ba? Di ba, may mga tao. Ay, handa ka na bang mamatay? Ay! Wag! Mabait ka. Ay! Para makita mo si Lord. Ba't sila naman? Bakit? Ba't tayo makita si Lord? Hindi, kasi ang ano ko kaya din, minsan usap ko kami ni Joe. Kumbaga yung tao, nature din. Yung bang parang ang dating sa kanya, yung abnormalities yung wala kang hirap. Yung hindi ka nagkakasakit. Normal kasi given sa tao, nagkakasakit eh. No? Kaya ngayon nadating sa kanya, doon, kumbaga ganito, sabi ko nga sa kanya, nag-iusap kami. Pag sinabi mo, doon wala nang pagod. Ano ito sa tao nito? Mas nakakapagod yata yun kasi doon wala nang pagod. Dito kung palapagod ka ng konti, makapagpapahinga ka eh. Whereas doon tuloy-tuloy yung trabaho mo kung baka parang gano'n, wala nang pagod. Walang lungkot. Parang abnormal eh. Ano ito sa tao dito? Ito yung normal life. Kala ko ba naman kakampi ko to? Tayo rin pala niya yung mga tao sa Diba? Ganun ang dating nila. Ay, ganun ang Yes, dating dating sa kanila. Kasi gusto nila ito eh. Naging normal. Normal oh. Alam mo, pagka yung tao daw, lagi nakakarinig ng kasinungalingan, oras-oras, araw-araw. Yun. Yung katotohanan sa kanya. Sasanay ka rin. Parang yung masanay ka sa, limbawa, sa kahirapan. Okay, sa bahay. Oo, ayaw mo na yung mama. Ayaw mo na nga. Nung araw, ayaw na ko tunugan na to. Ngayon, hirapan ako maniwala, dito ko nakatira. Pero ngayon, makipagpatay mo. Pagka pinalis mo, parang gano'n, di ba? Pamilyar, naging pamilyar. Nag-develop ka sa kumisya, hindi na dapat. Gano'n ang daigdig, di ba? Na-develop ka. Eh, sabi mo nga, na kumbaga, napakahirap i-erase sa isipan ng isang tao. It takes It takes time. ages to erase a popular opinion. Oo, kasi nahirati na yung tayo ng tao doon eh. Na ito ang buhay, gigising ka, routine yan, paulit-ulit. Yan lang yan eh. Baka yung sinasabi mo na yan. Okay, nahirati ka sa Arabia, akala mo yan talagang buhay. Ngayon, meron na kayong agenda, ano kayo, magkakater, etc. Naninibago ka rito. Mas madali yun doon kasi nasanay ka doon. Gusto mo kayo magbalik sa Arabia kahit na nag-aaway na tsaka nila. Sabi ni Norin, weh. Natatanong ang sarili lagi. The heart of man. Alam mo na, baka sarap yung, yung maging radical. Yung magkaroon tayo ng
innovation. Change. Kumbaga, dare to be different, di ba? Sa dikdik. We only live through this world. We will only pass through this world but once. Makatulog. Sige, tulog lang kayo. Ako sanay na sa nagre-lecture sa mga natutulog. Tulog na kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ko kay Mami Dayday nyo, Magbiyahe na tayo. ako yung mga yan sigurado, yung iba hindi nakatulog. Tayo sa gasal. Sa sobrang excitement. Kailangan nilang pupuntahan nila siguro para issue. Ako nga, kaagago ko natin. Hindi Kaya ka ako nga asahan mo natulog ako eh. pagdating ng mga yan, alas lang, alaw na, tulog na yan. Pero nakadilat ang mata niya. Ako pa! Tears na ako nagre-lecture. Kaya kanina, Naintindihan. ako lang wala akong pakialam sa inyo. Ha? Nanonood lang kayo. Mantok na. Ay ka, halika rito, tayo na lang mag-usap. Patulungin mo itong mga ito. Sabi niya nga, Bakit hanggang ganyan ba kami rito? Ano rin? Sandali lang ha. Lapit na. May tanong nga pala ako bago tayo malis. Yun ang number ng 3. Ba't ganun tuwing alas 3 lagi natin naantok? Ano yan, Magot? Ang tao kasi may biological clock. So, nasanay kayo, kayo ng oras, no? Akala nyo alas 3. Halika rito, i-reprogram ka. Batok lang yan. Hindi, binata ka Ay, lang. mabuti pa iho, i-treat mo yung mga kapatid mo, birthday mo ngayon. Oo nga. Wala kang kabero-bero. Di ba kinakain na? Ako, sa totoo lang, Oo nga. tatanungin kita. May adobo na eh. Ito mo na. Kung si Jesus, kilala mo si Jesus? Oo. Yung namatay para sa atin? Oo. Yung nagbibigay sa inyo ng reward at nagganon lagi sa iyo sa langit? Oo. Yung ama niya na nagsugo sa kanya para mamatay sa walang kwentang magulang tulad mo? Oo. So, nandito halimbawa yun. Nandito, di ba, nakatayo rito sa gitna natin. Sa gitna. Sabi niya sa'yo, mag-happy birthday, sa'yo ang pulutan. Ano sasabihin mo? Magkakait ka? kasi mag-ho, si Jesus yan. Paano pala mo yung Diyos Ama dito? Ay, dito ah. Dalawa. Ano ganito? Binata na Sino yan. ang buhay ka? Siyempre, hindi natin alam yan. Pagka tatanungin na natin. O, yan yung sinasabi ko. Binata ka na. hoy. Yung doctrine madali. Pero pagka talagang i-practice mo na yun, halimbawa, nandyan si Jesus, nakaupo. Nandyan ang Ama, nakaupo sa inyo. Yung namatay, yung nagbigay ng buhay. O tapos ngayon eh, wala akong pera lo eh. Kung ako, magnakaw lang. Hindi nililibili ko kayo. Ito mo na, kahit magnakaw ako, lalabagin ko ang batas lahat para lang sa Panginoon at sa Diyos. Kung nandyan talaga. Ikaw ba, hindi mo kayang ganyan? May panahon ka ba hanggang alas 3? Kala ko, pupunta kayo si Mon, nakakain ng pera na si Mon.